Gustuhin ko man na baguhin ang kapalaran namin, pero malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan na iniwan na kami ng aming mga magulang. Gumuho ang mundo namin ng sabay na mawala ang nanay at tatay ko. Wala kaming ibang kapamilya na maaaring masandalan, dahil malayo ang mga kamag-anak ng aking ama at nanay. Pareho silang dayo dito sa Maynila at dito rin sila nagkakilala, hanggang sa bumuo ng pamilya. Hindi na rin sila umuwi sa kanilang probinsya para makilala sana kami ng kanilang mga kamag-anak dahil na rin sa hirap ng buhay. Sa edad kong 21 taong gulang ay talo ko pa ang may sariling pamilya. Sa murang edad ko, kayod kalabaw ako para mabuhay kami ng 3 ko pang mga kapatid na nag-aaral. Mabuti na lamang at lahat sila ay responsable sa buhay at tinulungan ako sa gawaing bahay, maging sa hanap buhay. Proud ako sa mga kapatid ko. Mababait at nakakaunawa sila sa tunay na kalagayan namin at handang dumamay at tumulong sa akin sa abot ng kanilang makakaya. Maparaan ang pangalawang kapatid ko na si Alona Castillo. Kahit nag-aaral siya ay nagtitinda rin ng kakanin sa school na pinapasukan bago magsimula ang klase sa umaga. Bagay na malaki ang tulong nito sa amin dahil hindi ako hirap sa gastusin niya sa eskwela. Ang nag-iisang lalaking kapatid ko naman na si Vito ang magaling sa gawaing bahay. Kahit binatilyo na siya ay hindi mahilig makipagkapitbahay at hindi sama-sama sa masamang gawain ng kabataan sa eskenita. Ito kasi ang isa sa mga bagay na kinatatakutan ko. Lalaki ang kapatid ko at nagbibinata na. Sa ganyang edad, maraming mga kabataan ang napariwara dahil kinyo lang sa aruga at disiplina. Alam ko na sa sobrang abala ko sa trabaho ay kulang ang atensyon na ibinibigay ko sa mga kapatid ko. Maaga ako kung umalis sa umaga, at gabi na kung umuwi. Malimit akong mag-overtime, para kahit paano, may panggastos kami sa araw-araw. Bukod kasi sa trabaho ko dito sa fast food chain ay may iba pa akong pinapasukan sa gabi. Kung tutusin, kulang na kulang ako sa tulog at pahinga. Pero ayos lang sa akin, para mabuhay kami ng mga kapatid ko sa marangal na paraan. Maswerte ako sa mga kapatid ko. Kaya kahit hirap ako sa gastusin nila sa pag-aaral at sa bahay ay nakakaya ko dahil mahal na mahal ko silang lahat. Beatrix, nasa labas ang kapatid mo. Malakas na sabi ni Migs, matapos kong ipatong ang tray na hawak ko sa counter. Sino? Nagtataka na tanong ko, dahil hindi ko naman inaasahan na makikita ko dito ang isa sa mga kapatid ko, lalo pa at bihira na sumunod sila sa akin dito sa pinapasukan ko, not unless ay may mahalaga siyang kailangan. Yung kapatid mong lalaki, ininusol ni Migs ang exit door at sinabing naroon daw naghihintay sa akin ang kapatid ko. Abot-abot ang malakas na kaba sa dibdib ko na mabilis akong lumakad papunta sa direksyon na itinuturo ng kasamahan ko dito sa trabaho. Nadatnan ko si Vito na balisang nakasandal sa pader habang panay ang mariin na pisil sa palad at daliri. Base sa nakikita kong kinikilos ng kapatid ko ay alam ko na nababalot siya ng tensyon at pag-aalala. Anong nangyari, Vito? Agad na tanong ko nang makalapit sa kanya. Ate, si Rize kasi, bigla na lang nawala ng malay. Namumutla siya at hindi makahinga. Pinuntahan agad kita dito dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, balisa na sagot ng kapatid ko. Sandali, malakas na sigaw ko, saka tumalikod at mabilis na pumasok sa loob ng kitchen at hinanap ang manager ko para magpaalam. Alam ko kasi na sa pagkakataon na ito ay hindi biro ang kondisyon ni Riza. Hindi siya mawawalan ng malay nang walang dahilan. Bakit namumutla ka, Beatrix? Tanong ng branch manager namin na si Miss Aya. Ma'am, may emergency po sa bahay namin. Nawalan po ng malay ang bunsong kapatid ko. May sakit po kasi siya nang iwan ko kanina, mabilis na sagot ko. Nako, mabuti pa, umuwi ka muna sa inyo Beatrix. Kung ganyan pala ang lagay ng kapatid mo, sana ay hindi ka muna pumasok ngayon, nakakaunawa na sabi ng manager ko sa akin. Ito ang gusto ko sa kanya. Kahit mahirap ang trabaho dahil talagang nakakaubos ng lakas ay pinili ko pa rin na dito magtrabaho dahil mabait ang mga kasamahan ko. Sige na, ako na ang bahala sa time card mo, sabi pa ni Miss Aya. Salamat po, ma'am, naiiyak na sabi ko. Wala man akong kamag-anak na kasama ngayon ay maswerte pa rin ako sa kanila dahil hindi ako itinuturing na iba, kahit pa ako ang pinakabata sa team namin.
Dito ramdam ko na bunso ako at inaalagaan ng lahat. Dito sa fast food, malaya akong nakikisalamuhan na hindi iniisip ang mabigat na responsibilidad na dinadala ko sa balikat ko para itaguyod ko ang mga kapatid ko araw-araw. Halika na Vito, nagmamadali na sabi ko habang malalaki ang hakbang para maghanap ng tricycle na sasakyan pauwi. Pakiramdam ko ay ang tagal ng oras na lumipas dahil habang lulan ng tricycle na sinasakyan namin ni Vito ay binibilang ko ang bawat minutong lumilipas. Kuya, wala na bang ibibilis itong tricycle mo? Malakas na tanong ko sa mamang driver, dahil sa kakamadali ko ay minalas pa akong makasakay sa kakarag-karag na minamaneho nito. Nako, pasensya ka na, miss at mabagal talaga ito. Hindi kakayanin ang mabilis na takbo, malakas na sagot ng may edad na driver. Wala akong magawa kung hindi maghintay hanggang sa makarating kami sa tapat ng kanto ng bahay namin dito sa Santa Cruz sa Manila. Hindi naman squatter ang tinitirahan namin kaya maayos ang bahay na iniwan ng mga magulang ko. Maswerte pa rin kami dahil nabili umano ito ng aming ama noon sa murang halaga. Kaya kahit luma na ang bahay namin ay maayos kaming nabubuhay dahil may natatawag kaming tahanan. Beatrix, mabuti at dumating ka na. Walang tao dyan sa inyo. Nakita ko si Rize sinugod sa hospital kasama ni Alona, sabi agad ng kapitbahay ko na tambay sa kanto na binabaan ko. Saang hospital po dinala at sino ang kasama, nag-aalala na tanong ko. Halos sumabog ang ulo at dibdib ko sa sobrang pag-iisip, at halo-halong emosyon na nararamdaman ko dahil pumasok sa isipan ko ang tungkol sa kondisyon ni Riza. Sa Regalado Hospital daw dinala, sabi ni Jason, mabilis na sagot naman ng kapitbahay namin. Malapit na kaibigan ni Alona si Jason kaya hindi na ako nagtataka na kasama ito ni Alona nang isugod si Riza sa ospital. Sige po, Aling Susan, pupuntahan ko muna ang kapatid ko sa ospital, mabilis na palom ko. Kapag kasi nagtagal pa ako ay alam ko na magtatanong pa ito ng kung ano-ano. Bumaling ako sa kapatid ko at seryosong kinausap. Vito, pumasok ka muna sa loob. Ikaw muna ang magbantay sa bahay natin at pupuntahan ko ang ate Alona mo at si Riza sa ospital. Nakakaunawa namang tumango at sumagot ng opo ate si Vito, saka mabilis na tinahak ang daan papunta sa bahay namin. Ako naman ay nagmamadaling pumunta sa main road, para mag-abang ng jeep na sasakyan papuntang Regalado Hospital kung nasaan sina Alona at Riza ngayon. Malakas ang kabog ng dibdib ko matapos akong bumaba sa jeep na sinakyan ko. Malaki ang hakbang na pumasok ako sa entrance ng amang hospital para magtanong at hanapin ang kapatid ko. Miss, saan ko po makikita ang kapatid ko na dinala dito kanina? Tanong ko sa information counter ng hospital. Anong sakit po ng pasyente? Magalang na tanong ng nurse sa harap ko. Hinimatay po kanina ang kapatid ko. Bale 12 anyos po siya at batang babae, mabilis na sagot ko. Riza Castillo po ang pangalan ng kapatid ko, tuloy-tuloy na paliwanag ko. Sandali lang po, miss, hahanapin ko lang po ang record niya, sagot ng nurse na kausap ko. Kulang na lang ay pumasok ako sa loob sa tagal ng bawat minutong naghihintay ako sa resulta. Marami rin kasing mga ibang kamag-anak ng pasyente na nakapila at naghihintay na gaya ko para mahanap at madalaw ang kapamilya sa loob. Normal na eksena ang ganito dahil isa itong public hospital. Marami ang mga gaya namin na hikaos sa buhay ang dito tumatakbo, dahil wala kaming kakayahan na magbayad sa pribadong hospital. Miss, nasa emergency room po ang kapatid mo, sabi sa akin ng nurse sa harap ko. Kanina pa pala siya nagsasalita at kinakausap ako, pero tulala ako na nakatayo sa harap niya. Iniisip ko kasi kung anong nangyari sa kapatid ko. Isa pa, wala akong hawak na pera ngayon para ipangbayad dito sa hospital bill niya kung sakali. Sige po, nurse. Maraming salamat po, tugon ko sa katumalikod at mabilis na naglalakad patungo sa lugar kung nasaan ang kapatid ko na itinuro ng babaeng nakausap ko. Sa sobrang dami ng tao sa loob ng hospital ay hirap akong makalakad ng mabilis lalo na at may ibang pasyente ang nasa labas ng ward dahil na rin sa kakulangan ng pwesto sa loob. Humihingal na narating ko ang emergency room. Naabutan ko ang isang doktor at agad na tinanong ako nito kung ako daw ba ang kamag-anak ng pasyente na inaalagaan sa loob. Dok, kumusta po ang kapatid ko? Agad na tanong ko.
Wala ba kayong mga magulang o kaya kamag-anak na pwede kong makausap? Tanong ng doktor na hindi sinagot ang tanong ko. Umiling ako at kagat ang pang-ibabang lips na bumaling ang tingin sa pintuan na alam kong naroon sa loob ang kapatid ko, dahil doon nanggaling ang doktor na kausap ko. Wala na po, Dok. Ulila na po kaming magkakapatid at ako po ang panganay, marahang sagot ko. Bueno, wala akong magagawa kung hindi ang sabihin sa iyo ang totoo at kausapin ka tungkol sa tunay na kalagayan ng kapatid mo. Ilang taon ka na nga pala? Tanong pa ng doktor na kausap ko. Siguro kung pagbabasehan ang ayos ko ngayon ay para lang akong menor de edad dahil nakasuot lamang ako ng loose t-shirt at pinarisan ng kupas na maong na pantalon. Hindi rin kasi matured tingnan ang mukha ko kahit pa matangkad at balingkinitan ang katawan ko. 21 na po, Dok, sagot ko. Nakita kong tumango ang lalaking doktor na kausap ko matapos sulyapan ang mukha ko, bago nagsalita. Okay, to tell you the truth is, malubha ang lagay at kondisyon ng kapatid mo. Mahina ang tibak ng puso niya at maaaring namanan niya ito sa isa sa mga magulang ninyo kaya ganito ang naging sakit niya, paliwanag ng doktor. Para itong bomba na malakas sumabog sa harap ko. Heto ang katotohanan na kinatatakutan kong mangyari at danasin ng isa sa mga kapatid ko. Nakita ko kung paano manghina si Riza dahil sa kaunting bagay na ginagawa niya sa bahay. Mabilis din siyang hinggilan kahit pa wala naman siyang masyadong ginagawa. May epekto rin sa kanya ang mainit na sikat ng araw, kaya nagkaroon na ako ng hinala, dahil nakita ko ang senyales na ito sa aming namayapang nanay. Doktor, ano po kaya ang pwede nating gawin para mapabuti ang kalagayan ng kapatid ko? Nang hihina na tanong ko. Isa lang ang nakikita kong solusyon dito, hiha. Kailangan na maoperahan ang kapatid mo sa lalong madaling panahon. Dahil hindi na maganda ang kondisyon ng puso niya at may ugat na bamara sa daluyan ng dugo, dahilan kaya bigla siyang natamba at hanggang sa ngayon ay wala siyang malay. Kapag nagtagal pa ito, maaapektuhan na pati ang daloy ng dugo ng kapatid mo, maging sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Bagay na iniiwasan namin kaya ina-advise ko ang agarang operasyon para may salba ang buhay ng kapatid mo, mahabang paliwanag. Pidgel ang luha na tumingin ako sa mukha ng doktor na kausap ko. Tila ba, ina-erect ko ito na makuha ang sagot sa tanong ko. Ibig sabihin na koma po ba ang kapatid ko? Nanlulumo na tanong ko. Hindi pa natin masasagot iyan sa ngayon, hiha. Marami pa tayong kailangang gawin na mga test. Hintayin muna natin na umabot sa 48 hours, bago namin siya i-declare na comatose. Under observation ang lagay ng kapatid mo. Pray for her, baka sakaling gumising siya, paliwanag pa nito. Tumango ako bilang pagsang-ayon dahil pakiramdam ko ay bamara sa lalamunan ko ang sariling laway na nilunok ko. Kailan po siya dapat maoperahan, Doktor? Wala sa sarili na naitanong ko. Sa lalong madaling panahon, basta handa na kayo ay gagawin namin ang operasyon, sagot ng kaharap ko. Kung ganon, magkano po ang kailangan kong ihanda at babayaran, Dok? Nanlulumaw na tanong ko. Hindi ko masasagot ang actual amount dahil depende pa yan sa mga test at gamot na kakailaganan niya. Pero base sa mga kaso na hinawakan ko, medyo mahal at malaki ang gastusin ninyo, seryoso na sagot ng doktor. Mga magkano po? Tanong ko ulit. Mga 5 to 600,000 o higit pa, hiha, sagot nito sa tanong ko. Hindi ko alam kung paano nawala sa harap ko ang doktor na kausap ko dahil hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ako sa lugar kung saan niya ako iniwan, habang paulit-ulit na naririnig ko ang halaga na sinabi niya. Mahigit 500,000 ang kailangan ko. Sa ang sulok ng Maynila namin hahanapin yun. Kahit ibenta ko pa ang bahay na iniwan sa aming magkakapatid ng mga magulang ko ay hindi aabot ang ganong halaga dahil luma na ito at maraming tao lagi sa paligid. Kaya nagmumukha itong squatter dahil na rin sa dami ng tambay at lasing na nakabantay sa bawat kanto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, bago mabilis na pumasok sa loob ng emergency room, kung saan naabutan ko na nakarete ang walang malay na si Riza na akalain mo lamang na natutulog. Ate, naiiyak na sabi ni Alona na mabilis na lumapit sa akin at niyakap ako. Anong nangyari, Alona? Bakit nawalan ng malay si Riza? Magkasunod na tanong ko. Nasa kusina ako, ate,
Naghuhugas ng pinggan, iniwan kong maayos naman ang lagay ni Bunso dahil nakaupo siya at nanonyad ng palabas sa TV. Narinig ko na lang na dumadaing siya habang sapo ang dibdib ng lapitan ko, tapos sabi niya, hindi daw siya makahinga, umiiyak na sabi ni Alona. Kahit na gusto ko rin umiyak at maglampasay ay hindi ko magawa, kailangan kong maging matatag sa harap ng mga kapatid ko. Dahil kung pati ako ay nanghihina ay sigurado akong lahat kami ay mawawalan ng pag-asa. Mabilis na pinahid ng kanang kamay ko ang luhang palm attack sa pisngi ko habang yakap ng mahigpit ang umiiyak na kapatid ko sa balikat ko. Alam ko na bilang ate ay natatakot at nasasaktan rin si Alona na makitang ganito ang lagay ni Riza. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat para gumaling si Riza. Sisikapin ko na maoperahan siya, sabi ko kay Alona bago dahan-dahang lumuwag ang mga braso kong nakayakap sa kanya. Ate, wala po tayong pera. Paano na yan, saan tayo kukuha dahil wala rin po tayong ipon, nag-aalala na tanong sa akin ng kapatid ko. Gagawa si ate ng paraan, Alona. Kaya natin ito, manalangin tayo na bigyan tayo ng gabay ng Panginoon, lakas loob na sabi ko. Kahit ako ay hindi ko alam kung saan kukuha ng malaking halaga, para bayaran ang gastusin sa nalalapit na operasyon ng kapatid namin. Bahala na, basta maoperahan at gumaling lang ang kapatid ko. Kahit ano ay gagawin ko, masiguro ko lang na makakaligtas siya sa panganib na kinakaharap niya ngayon. Lihim na nakikiusap ako sa mga magulang ko na tulungan at gabayan ako habang mataman na nakatitig sa kapatid kong tila payapang natutulog sa hospital bed kung saan siya nakarete ito. Tuliro ang isip na pumasok ako sa panggabing trabaho ko. Kahit maislan ang kondisyon si Riza ay kailangan ko silang iwan ni Alona sa hospital para pumasok at magtrabaho. Kung hindi ko kasi gagawin ito ay paano kami kakain ng mga kapatid ko? Sis, kanina ka pa tulala dyan. Kalabit sa akin ni Honey. Harold talaga ang pangalan niya, pero dahil nagladlad na siya bilang binabae ay nagpalit na noon ng pangalan. Iniisip ko kasi kung saan ako pwedeng kumuha ng malaking halaga para sa operasyon ng kapatid ko. Honey, malungkot na sagot ko sa kasama ko dito sa coffee shop. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, pero wala akong pera. Wala rin kaming mga kamag-anak na pwedeng lapitan at hingian ng tulong. Wala namang iniwan na kahit anong mga ari-arian ang mga magulang ko bago sila namatay para magamit at pwede ko sanang ibenta ngayong kailangan. Emosyonal na paliwanag ko. Hindi ko kasi masabi sa mga kapatid ko kung gaano kabigat ang dinadala ko sa dibdib ko. Gusto kong makaligtas at maoperahan si Riza, pero ang laki ng kailangang pera at wala akong hawak na ganun kalaking halaga. Sisi, pasensya ka na. Gustuhin ko man na ibigay ang kayamanan ng pamilya ko para magamit mo, pero porita rin ang mga magulang ko at mas maganda pa nga ang bahay na tinitirhan ninyo. Nakikisimpatya na sabi ni Honey. Pinahid ko ang palm attack na luha sa pisngi ko at tipid na ngumiti sa kanya. Ayos lang, Sisi. Alam ko naman na willing kang tulungan ako basta kaya mo, nakakaunawa na sagot ko. Malimit ay nakakautang ako kay Honey kapag may biglaan at kailangan ang mga kapatid ko. Bagay na nagpapasalamat ako dahil bukod sa fast food na pinapasukan ko ay may mabuti rin akong kaibigan na natagpuan dito sa coffee shop. Huwag kang mag-alala, gagawan natin yan ng paraan ha. Magtatanong ako kung may posibleng racket na makukuha tayo sa lalong madaling panahon para maoperahan na agad ang kapatid mo, sabi ni Honey na ngumiti sa akin. Sa narinig ko ay nagkaroon ako ng malaking pag-asa. Alam ko na mali ang umasa ako na may makukuha at makakalikom kami ng ganong kalaking halaga sa loob lamang ng maikling panahon para sa operasyon. Pero umaasa ako na may magagawa kaming paraan sa tulong ng mga taong malapit sa akin, na handa akong tulungan sa oras ng kagipitan na gaya niya. Sisi, tatawagan ko ang pinsan kong si May. Baka may racket sa club na pinapasukan niya. Mga bigatin daw ang kliyente nila at sigurado akong malaki ang makukuha mong bayad kapag pumasok ka doon, mahinang bulong ni Honey dahil may isang lalaki ang lumapit dito sa counter para mag-order ng kape. Kahit kinakabahan ako sa sinabi ni Honey ay tumanggo ako. Kung ito lang ang natitirang pag-asa ay susugal ako para hamaba pa at mabuhay ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, safe ka doon dahil mga VIP ang customer at hindi basta nilalabas ang babae nang wala kang pahintulot.
Pumasok doon ang isa sa bruhang kapitbahay na ini-refer ko kay May. Aba, yumaman ang gaga, pero deadman na ang beauty ko ngayon sa kanya, mother-mang sabi ni Honey. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon dahil hindi ako yayaman kapag pumasok ako doon. Bukod sa pambayad sa ospital ay kulang pa ang perang kikitain ko doon kaya dito pa rin ako papasok gabi-gabi, natawa na sagot ko. Hindi naman kasi ako nanggangarap na makakakuha agad ako ng 500,000 piso o higit pa sa isang beses na pagpasok ko sa club na iyon kung sakali. Nagpapasalamat talaga ako at kaunti na lang ngayon ang tao dito sa cafe. Nagawang tawagan ni Honey ang pinsan niyang si May. Hiningi nito ang full body picture ko at sinabing ipadala sa kausap kaya agad na ginawa naman namin. After 5 minutes ay tumawag ulit si Miss May at sinabing bukas, alas 6 ng gabi ay pumunta ako sa club na pag-aari ng boss niya sa Makati. Kabilin-bilinan niya na huwag akong darating ng late, dahil may nakuha na umano siyang bukang sa isang VIP room para i-entertain ko. Ayon sa kanya, bachelor party ang gagawin ng mga kliyente na haharapin ko. Sexy at seductive umano ang suot at sinabi na maligo akong mabuti at huwag gumamit ng kahit anong pabango, dahil may specific silang binibigay sa mga models nila. Kahit paano ay gumaan ang loob ko sa narinig ko. Ayon na rin kasi sa description ni Miss May ay hindi ito usual na club na katulad ng mga kabaret na nakikita at napapanood ko. Doon daw ay mga model kami at nasa amin kung gusto naming magpa-take out para kumita ng malaki. Sosyal man pakinggan, pero alam ko na ang kahihinatnan ng gagawin ko kung sakaling papayag ako. Makukuha ng kung sino ang dangal ko na labis na iniingatan ko oras na pinili ko ang kumita ng mas malaking halaga para sa operasyon ni Riza. Bahala na, mahinang bulong ko. Matapos ang shift ko ay bumalik ako sa ospital para kumustahin sina Alona at Riza. Parehong tulog na ang mga kapatid ko nang abutan ko, pero kalaunan ay nagising si Alona nang lumapit ako sa bunso namin. Umaasa kasi ako na may malaking pagbabago sa kondisyon ng kapatid ko. Ate, magpahinga ka na. May pasok ka pa bukas. Ako na muna ang magbabantay kay Riza. May unlimited text naman ako ngayon kaya kapag may pagbabago kay bunso ay padadalhan agad kita ng text message. Nakakaunawa na sabi ng kapatid ko. Siguro ay nakita niya kung gaano ako napagod ngayong araw. Sumang-ayon ako dahil pakiramdam ko ay babagsak na ang katawan ko sa labis na puyat at pagod. Iniwan ko muna pansamantala ang mga kapatid ko sa ospital at nangakong babalik kinabukasan. Nadatnan kong tulog na si Vito sa silid niya. Alam ko na nag-aalala rin siya sa lagay ng kapatid namin. Hindi ko na siya ginaising at agad na naglinis ng katawan sa kanahiga at mabilis na nakatulog. Kinabukasan, maaga akong gumising. Laking pasasalamat ko kay Vito dahil nakapagluto na ang kapatid ko at handa na ang almusal ko nang lumabas ako ng CR matapos maligo. Maaasahan talaga siya pagdating sa gawaing bahay kahit hindi ko utusan. Pupunta ako kina Alona at Riza pagkatapos kong kumain. Gusto mo bang sumama? Tanong ko sa kapatid ko na sumagot naman ng oo. Heto kami ngayon, nagbilin ako sa dalawang kapatid ko na bantayan at alagaan si Riza habang nasa trabaho ako. Tulad ng dati, kailangan ko silang iwan para pumasok dahil kailangan. Si Vito ang maghahatid ng pagkain ni Alona, bagay na malaking tulong sa akin dahil makakatipid kami. Laking pasasalamat ko talaga na responsable ang mga kapatid ko. Kaya kahit ganito ang sitwasyon namin ay gumagaan ang loob ko. Nagulat man ang manager ko sa fast food chain na pinapasukan ko ay tinanggap ako. Alam niya na kailangan kong kumita para sa pamilya ko. May mga kapatid akong umaasa sa akin na magugutom oras na tumigil ako sa trabaho kahit isang araw lamang. Alas 3 ng hapon nang makauwi ako at agad na naligo at naghanda. Ginawa ko ang utos ni Miss May na maligo akong mabuti at mag-ahit ng lahat ng buhok sa bawat sulok ng katawan ko. Alas 5 pa lang ay nasa harap na ako ng Star Palace Club at ilang ulit na umurong sulong at hindi malaman kung papasok ba ako. Miss, may hinihintay ka ba? Seryosong tanong sa akin ng gwardya na hindi na yata nakatiis, matapos makita niyang ilang ulit akong hindi mapakali at hindi malaman kung papasok ba o hindi sa loob ng club. Kuya, nahihiya po kasi akong pumasok. Pero may sadya po ako kay si Miss May, nahihiyang sagot ko. As si manager, ikaw ba ang bagong model na hinihintay niya?
Tanong ng gwardya. Tumanggo ako kasabay ng mabilis na yes kuya, kaya sinamahan niya ako hanggang sa tuluyan na akong nakapasok sa loob. Para akong natutunaw sa hiya, lalo na at maraming mga mata ang nakasunod sa akin. Mukha nga naman akong teenager na naligaw dito lalo na sa suot kong simpleng rubber shoes at pantalong maong nakat-orno ng pulang fitted t-shirt. Narito ka na pala. Halika. Kaway sa akin ni Miss May nang makilala ako at hinatid mismo ng gwardya na kasama ko sa loob ng opisina niya. Si Jelly na ang bahala sa iyo. Marunong ka naman yatang sumayaw hindi ba? Tanong ni Miss May na pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Opo, ate, marunong po ako, agad na sagot ko sa takot na baka hindi niya magustuhan kapag hindi agad ako sumagot at pauwiin ako. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon, dahil higit na kailangan ko ngayon ang pera at hindi ko sasayangin ang pagkakataon para kumita ako ngayong gabi. Bueno, Jelly, ikaw na ang bahala sa kanya. Mag-practice kayo ng sayaw kahit 15 minuto lang. The rest, ayusan mo siya at siguraduhin mo na lalabas ang tinatago niyang ganda, bilin ni Miss May sa tauhan. Yes madam, sagot ng tinawag na Jelly ni Miss May. Bumaling siya sa akin at ngumiti. Let's go na, Bib. Nang makapagsimula na tayo, pagyaya sa akin ng baklang si Jelly na nauna nang naglalakad papasok sa isang pintuan. Habarin mo ang mga damit mo at isuot mo itong underwear na ito, utos niya sa akin, sabay abot ng isang pares at manipis na panloob. Nag-iinit sa hiya ang mukha na sinunod ko ang utos ni Jelly. Kailangan kong gawin ito, kaya maigi na ngayon pa lang ay patayin ko na ang takot at kabang nagsisimulang umusbong sa kaibuturan ko. Wow, perfect. Ang ganda ng kurba ng katawan mo, tila hindi makapaniwala na sabi ni Jelly nang humarap ako sa kanya. Siguro ay hindi inaasahan ni Jelly ang nakitang kurba ng katawan ko dahil na rin sa suot ko kanina nang makita niya ako. Mabilis na lumapit sa sulok si Jelly at pagkatapos ay nag-play ng isang malamyos, pero may pagka-seductive na music at sinabayan niya ng indayog at pinagaya sa akin. Dahil likas na mahilig akong sumayaw simula pagkabata ay naging madali sa akin ang sexy dance step na itinuro ni Jelly. Sana lahat ng model ay gaya mo na bukod sa maganda na ay mabilis pang matuto. Halika na, pumasok ka dyan sa CR at bilisan mong maligo. Pinagpawisan ka sa pag-ensayo. Ayaw ni Madam na may nagrereklamo sa mga kliyente namin dito sa club dahil may amoy at singaw ang katawan ng model niya. Agad na sinunod ko ang sinabi ni Jelly at ginamit ang lahat ng bagay na binigay niya sa akin. Isa umano ito sa essential set na ginagamit ng mga model ni Miss May kasama ang body lotion, maging ang pabango na alam kong mamahalin. Sa bilis ng mga pangyayari ay heto ako, halos hindi ko na makilala ang sarili ko habang kaharap ang full body size na salamin. Sa isang iglap lang ay nagbago ang itsura ko. Matapos na ayusin ang buhok at lagyan ng makeup ang mukha ko. Na-enhance ng husto ang mukha ko. Very sexy at seductive ang looks na ginawa ni Jelly sa akin, bagay na hindi ko inaasahan ang ngayon ay makikita ko. Nakakahanga talaga ang galing niya sa pag-makeup. Ang ganda mo na lalo, Bib. Halika, habarin mo na iyang roba mo at isuot mo na ito. Malapit nang magsimula ang number mo. May 20 minutes ka pa, para panoorin ang mga dance moves ng mga models natin. Tumayo ako at inabot ang itim na may berdang panloob na hawak ni Jelly. Walang pag-aalinlangan na sinuot ko ito at lakas loob na humarap sa salamin para tingnan ang ayos ko, saka pinatungan ng isang manipis na purple na roba, dahilan para lalong maging kaakit-akit ang itsura ko. Dumating ang oras na kailangan ko nang lumabas. Sinunod ko ang bili ni Jelly at walang paabi na pumasok sa loob ng isang VIP room kung saan naabutan ko ang ilang mga kalalakihan na alam kong hindi basta lang, dahil sa mga suot na formal attire habang ang iba ay nakatayo sa hindi kalayuan. Nilinggan ko ang dalawang lalaki sa pintuan, pero hindi ko inaasahan ang makikita ko dahil nakatutok sa akin ang mga hawak nilang baril, dahilan para manggatog ako sa takot. Nakita kong tumayo ang isa sa apat na lalaking nakaupo sa sofa at mabilis na lumapit sa akin. Who are you and what are you doing here? Matigas na tanong ng lalaki na sa unang tingin ko pa lang ay hindi ito Pilipino dahil obvious na foreigner ito. Ayon na rin sa itsura niya nang mabilis na nakalapit ito sa kinatatayuan ko.
Pinadala po ako ni Miss May para daw po sa stag party, magalang na sagot ko at mabilis na nagbaba ng tingin. Kinakabahan kasi ako at hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Lalo na nang pasadahan ng tingin ng lalaking nasa harap ko ang buong katawan ko. "You're in a wrong place, woman," seryosong sabi ng kaharap ko. "I am sorry, sir," mabilis na sagot ko at akmang tatalikuran siya para lumabas sa pintuan. Pero nahadyap ng lalaking kausap ko ang bewang ko at mabilis na pumulupot ang braso niya, dahilan para madiin ang katawan ko sa malapad niyang dibdib. "Gentleman, we're done here. See you next month," sabi ng lalaking nakayakap ang braso sa bewang ko sa mga kasamang nakaupo at umiling ang iba habang nakatingin sa amin. "I guess, I need to punish you for interrupting my meeting with my friends," mahinang bulong ng lalaking basta nalang yamakap sa akin. Malapit sa punong tenga ko na ikinatayo yata ng mga balahibo sa bawat sulok ng katawan ko. "Sir," nauutol na tawag ko sa atensyon ng lalaking humapit sa bewang ko at ngayon ay hinatak akong lumabas palabas sa silid na pinasukan ko. "Don't talk and follow me." Matigas na utos sa akin ng matangkad na foreigner na kasama ko. Halos talagka rin niya ako. Nahihirapan akong maglakad dahil sa mataas na takong ng sapatos na suot ko, habang binabagtas namin ang mahabang koridor na sa tingin ko ay papunta sa backdoor ng mga VIP customers, dahil may security pa na nakita kong nakabantay sa bawat sulok. "Ayaw ko pong sumama sa iyo," hindi nakatiis na sabi ko at mabilis na inalis ang braso niya sa bewang ko. Kumunat ang noo ng lalaking kasabay kong naglalakad at gaya ko ay tumigil rin sa gitna matapos naming lumabas sa isang pintuan. "Why not?" kunot ang noo na tanong ng foreigner. "I am here for work, sir. I am sorry, but I made a mistake by entering your room, and I need to get back inside to do my job. Otherwise, my boss will not be pleased if I fail to finish my task," mahabang paliwanag ko. Mabuti na lang at kahit paano ay nakatungtong naman ako sa college at isa rin ako sa top student sa class. Alam kong hindi perfect ang English ko, pero sure naman ako na naunawan ng kaharap ko. "What's your name?" formal na tanong ng lalaking kaharap ko. "Beatrix, sir," tipid na sagot ko. "Get in, Beatrix," utos ng lalaking kausap ko sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Akala ko pa naman ay sasabihin niyang bumalik na ako sa loob ng club. Pero uutusan lang pala akong sumakay sa mag-ara at itim na kotseng nasa harap namin. "Pero sir, no buts, woman," matigas na sagot ng lalaki na muling sinuyod ng mga mata ang buong katawan ko habang para akong tuod na nakatayo sa harap niya. "You're not my client, sir. There's someone who paid for me and my service." Hindi ko natapos ang dapat sana ay sasabihin ko nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng sasakyan kahit hindi naman nilapitan ng kasama ko. Nagulat pa ako nang isang iglap lang ay hawak na ngayon ng lalaking kasama ko ang braso ko. "How much do you want?" tanong nito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa tanong ng kaharap ko. Chance ko na ito na makakuha ng malaking halaga na kailangan namin para sa operasyon ni Riza. "If I give you my price, sir, are you willing to pay it in full?" Kinakabahan na tanong ko. Tumaas ang dulo ng kilay ng lalaking kaharap ko maging ang gilid ng bibig niya. Marahang gumalaw rin ang kanyang ulo habang seryosong nakatitig ang kulay blue niyang mga mata sa mukha ko. "Name it," tila walang pakialam na sagot ng kausap ko. Napalunok ako. Kapag sinabi ko, malaki ang chance na may makuha akong pambayad sa operasyon ng kapatid ko. Pagkakataon ko na ito at hindi ko na dapat sayangin pa. 600,000 sir, lakas loob at malakas ang kaba sa dibdib na sagot ko. "Deal," walang abog na sagot ng kaharap ko. Parang baliwala lang sa kanya ang halaga ng perang sinabi ko, samantalang katumbas na ito ng buhay ng kapatid ko. "Are you sure that you're going to pay me, sir?" naniniguro na tanong ko. "Don't waste my time here by keeping on questioning me, Beatrix. Take it or leave it." Matigas na sabi ng lalaking hindi ko alam ang pangalan, dahil wala akong lakas ng loob na magtanong sa kanya. Walang pagdadalawang isip na tumango ako. "I am coming with you, sir, but please, I need to inform my manager that I can't perform with the guest she assigned for me," lakas loob na paliwanag ko. Dinukot ng kaharap ko ang cellphone sa bulsa ng slack na suot niya.
Saglit lang ay dinala sa tapat ng tenga at narinig kong nagsalita. Beatrix is with me. Find someone else to replace her place tonight, parang makapangyarihan na utos ng kaharap ko sa taong tinawagan niya. Sa ginawa niya, alam kong hindi siya basta VIP member lang sa club. Kinakabahan at dahan-daang sumakay ako sa magarang itim na kotse. Sa isang iglap lang, nakita kong pumasok at umupo sa katapat kong upuan sa driver seat ang kasama ko at binuhay ang makina. Fasten your seatbelt. Narinig kong utos ng kasama ko, habang nakayuko ako at hindi magkamayaw ang malakas na kabog ng dibdib ko. Daig ko pa ang huling sandali na ito ng buhay ko. Alam ko kung anong magiging resulta ng ginawa kong pagsama sa lalaking seryoso na nagmamaneho at nasa kalsada nakatingin ang mga mata. Hindi niya ako kinakausap at wala akong ibang naririnig kung hindi ang mga ingay at halo-halong tunog sa kalsada. Pumikit na lang ako dahil talagang kinakabahan ako. Sinabayan pa ito ng malakas na buga ng aircon dito sa loob ng sasakyan kaya lalo lamang akong nakaramdam ng panlalamig, at hindi nakatulong sa sitwasyon ko ang manipis at kakarampot na tel ang suot ko. Abot-abot ang kaba at takot na nararamdaman ko sa mga oras na ito, habang mabilis na nagmamaneho ang lalaking wala akong ideya kung ano ang pagkakakilanlan. Basta na lang ako sumama sa kanya ng walang alinlangan, dahil ayaw kong sayangin ang pagkakataon na pwede akong kumita ng malaki ngayong gabi. Buhay ng kapatid ko ang nakasalalay. Kaya kumapit ako sa salitang bahala na. Nagmulat ako ng mga mata nang naramdaman kong tumigil ang sasakyan at nakita kong nasa parking lot na pala kami ng isang building. Hindi ko na pinansin ang paligid. Nakita kong bumaba na sa sasakyan ang kasama ko at binuksan ang katapat na pintuan, kaya mabilis na kinalas ko ang seatbelt at sumunod sa kanya. Para akong kuting na naghihintay lapain ng leon habang humahakbang siya palapit sa akin. Relax. I am not going to eat you. Halos pabulong na sabi ng foreigner na lumapit sa akin, malapit sa punong tenga ko at hinaplos ang braso ko. Not yet. Napatayo kasi ako ng tuwid ng lam-apat sa likuran ko ang mainit na palad ng lalaking kasama ko. Pakiramdam ko ay nanuot ito sa balat ko at kumalat sa buong kalamnan ko. Kahit nanggangatag ang mga tuhod ko ay humakbang ako kasabay ng lalaking kasama ko. Pakiramdam ko ay ang sikip ng apat na sulok ng elevator na sinakyan namin paakyat sa top floor ng building kung saan niya ako dinala. Kahit malakas ang aircon at malamig ang paligid ay para bang kinakapos akong huminga. Siguro ay ganito talaga ang pakiramdam dahil first time kong sumama sa isang lalaki, tapos estranghero pa at hindi ko man lang alam kahit pangalan niya. Afraid, mahinang tanong sa akin ng lalaking kasama ko. Natauhan ako at napasinghap na lang. Nakabukas na pala ang pintuan ng elevator at tumigil na ito pero hindi man lang ako humakbang palabas at parang tuod na nakatayo sa gitna. I am sorry. Nahihiyang sagot ko at mabilis na humakbang palabas. Pagbukas pa lang sa pintuan ng penthouse na pinagdalhan sa akin ng kasama ko ay niyakap agad niya ako. Hindi ko akalain na basta na lang ako susunggaban ng lalaking sinamahan ko. Para akong lutang at hindi malaman kung saan ikakapit ang kamay ko nang pumulupot ang braso niya sa bewang ko at hinapit ako habang parang gutom na sinisip-sip at halos lapain ang bibig ko. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking yamakap at humalik sa akin. Nanginig ang buong katawan ko at halos sumabog dahil sa kaba ang dibdib ko. Sisinghap-singhap na huminga ako ng malalim ng pakawalan ng lalaking humalik sa akin ang bibig ko at bumaba ang mainit na bibig niya sa leeg ko. Don't act like you're Berhin, sensual na bulong nito at pagkatapos ay pinasadahan ng basang dila ang balat sa leeg ko, paakyat sa punong tenga ko, dahilan para manigas ang buong kalamnan ko. Sisigat sana ako nang hatakin niya pababa sa katawan ko ang manipis na rub ang suot ko at nahantad sa paningin niya ang halos hubad na katawan ko. It's not my thing to force a woman, lady. I'll pay you, so do your job, utos ng kaharap ko, habang para akong puno ng kahoy na nakatayo ng tuwid sa harap niya. Lumayo sa akin ang kasama ko at naglakad papunta sa sala at pagkatapos ay umupo sa sofa. Take it off, utos pa nito at ikinumpas ang hintuturong daliri sa kanang kamay. Kagat ang pangibabang bibig na napalunok ako. Nang inig na inabot ko ang hook ng bra na suot ko at dahan-daang kinalas sa harap ng lalaking pinagmamasdan ako. Napapikit ako nang maramdaman ko ang pagtama ng malamig na hangin sa exposed na balat ko.
Hindi ko kayang tingnan ang lalaking nakaupo sa harap ko habang nakatayo ako sa harap niya at ginagawa ang gusto niya. Not bad for the amount we agreed, sabi ng kaharap ko habang nakatitig sa hubad na katawan ko at binasa ng dila ang pang-ibabang bibig. Huminga ako ng malalim at tipid na ngumiti. Trabaho ang pinunta ko dito, kaya kahit mahirap at kinakabahan ako ay pilit na ginagawa ko. Para kay Riza ay magsasakripisyo ako kahit pa ang kapalit nito ay ang dangal at pagkababae ko. Walang ibang laman ang isip ko sa mga oras na ito kung hindi ang kapatid ko. Kapag nagawa ko ang trabahong ito at nakuha ko ang bayad mula sa estrangherong kaharap ko ay hindi ko naiisipin pa ang perang kailangan kong ibayad para sa operasyon ni Riza. Marahang humakbang ang mga paa ko palapit sa lalaking kaharap ko. Iginalok kasi niya ang daliri at inutusan akong lumapit sa kanya sa sofa kung saan siya nakaupo. Kaya kinakabahan na umupo ako sa tabi niya, pero umiling ito at hinatak ako paupo sa kandanggan niya. "This is the right place for you, woman," mahinang bulong sa akin ng lalaking niyakap ako. Rumagasa ang malakas na kaba sa dibdib ko, lalo na nang hawakan niya ang pulsuhan ko at dinala ang kanang kamay ko sa pisngi niya at iginiya na para bang tinuturuan akong haplasan ang balat niya habang nakatitig ang mga mata sa akin. "Why do I have a feeling that you don't know what you are doing?" Napalunok ako at hindi agad nakasagot. Humahagod kasi sa tagiliran ko ang isang kamay niya, paakyat hanggang naabot ang puno ng dibdib ko at basta na lang pinisil kaya napaigtad ako. "This is my first time, sir," nauutal na sagot ko. Tila na-amuse sa narinig ang kasama ko. Tumaas ang kanang kilay at pagkatapos ay ngumisi sa akin. "Really? How come?" tanong nito na mukhang ayaw maniwala. "It's my first night working in that club, and to be honest, it's also my first time going out with a man outside," nakayukong sagot ko. "Why?" maikling tanong ng kaharap ko. "Because I need money for my sister operation," lakas loob na sagot ko. Wala akong naririnig na kahit ano mula sa kanya. Tinitigan lang niya ako habang seryoso ang mga matang pinagmamasdan ang mukha ko na tila ba dito niya malalaman kong nagsasabi. Ako ng totoo. "Are you still a virgin?" Bigla ay sumunod na tanong ng lalaking yakap ako, kaya tumango ako. "I would know easily if you're lying, woman. So think twice before you lie," mapanganib na sabi pa ng kasama ko. "I swear, I am telling the truth, sir," napayukong sagot ko, pero hinawakan niya ang mukha ko at itinaas, kaya muling nagtama ang aming mga mata. "I am Russell, woman. I never had a virgin woman before, so I guess it is not a bad idea to pay you that amount to have a great time with you on top of my bed." Marahang kinagat ko ang pang-ibabang bibig ko at pilit pinipigilan ang luhang namuo sa gilid ng mga mata ko. Para kasing mumurahing paninda ang katawan ko na kailangan ko pang sabihin sa lalaking kasama ko ang tungkol sa personal na bagay na ito, dahil kailangan ko ng malaking halaga. "Let's start then. I don't have much time," sumunod na sabi ng foreigner na kasama ko. Hindi ko alam kung ano ang lahi niya, dahil hindi naman siya mukhang European at American. Matigas rin ang pronunciation niya sa English kapag nagsasalita, at kung hindi active ang utak ko ay mahihirapan akong unawain siya dahil mabilis rin kong magsalita. Pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko nang sa unang pagkakataon, may lalaking humawak at humaplos sa naka-exposed na dibdib ko. Marahan lang ang bawat haplos niya, pero ramdam ko ang bawat paghagod ng palad ng estrangherong kasama ko sa balat ko, pababa sa tiyan ko at bahagyang pinisil ang tagiliran ko. "So soft," wika ng lalaking yakap ako bago lamapat ang mainit na bibig sa leeg ko. Napakapit ako sa balikat niya habang pidgel ang hininga. Pakiramdam ko kasi, halos mapugto ang hangin sa baga ko nang sumayad ang dila niya sa leeg ko at dilaan papunta sa lalamunan ko. Ang kanina lang na mabagal na panghahalik niya sa akin ay biglang naging mas agresibo. Mahigpit na nakayakap na ngayon ang mga braso niya sa katawan ko at pakiramdam ko ay malalasag ang mga buto sa bewang ko. "Remove my clothes," wika ng lalaking yakap ako. Nanginginig na umangat at ginalaw ko ang mga kamay ko palapit sa leeg niya. Hinawakan ko ang itim na coat na suot ng kasama ko at dahan-daang hinubad ito sa katawan niya at sinunod ang long sleeve na puting polo sa loob. Nahihirapan akong makalas ang mga botones, lalo na at first time kong gawin ito,
Pero siguro ay naunawan naman ng estrangherong kasama ko kaya hinayaan niya ako hanggang matapos at magawa ko. Napakurap ako nang mahantad sa mga mata ko ang malapad na dibdib niya. Saglit na natigilan ako at napatitig ang mga mata sa tato sa kanyang leeg na lalo lamang nakadagdag sa karisma ng lalaking sinamahan ko. Gwapo siya at napakaganda ng mga mata. Kung tutusin, sa tingin ko, kahit hindi siya bumili at magbayad ng babae ay siguradong sasama sa kanya at ibibigay ang sarili kapag ginusto niya. Do you like what you see? Malalim ang tinig na tanong sa akin ng lalaking kasama ko na hinaplos ang leeg ko. Kanina pa ako bigla na lang nawawala sa sarili, kaya umayos ako ng upo habang nakaupo sa kandanggan ng kasama ko. Baka kasi maboring siya sa akin at ayawan ako. Mahihirapan akong makahanap ng panibagong customer, lalo na at hindi ako sigurado kung tatanggapan pa ako ni Miss May sa club. Hindi man eksperto at wala akong karanasan sa bagay na ito ay sinubukan kong gawin kung ano ang sa tingin ko ay kailangan kaya narito ako at para matapos na ang trabaho ko. Kinakabahan at malakas ang kabog ng dibdib na bumaba ang mukha ko sa dibdib ng kasama ko, at patak-patak na pinagapang ang bibig ko paakyat sa leeg niya. Dahilan para makarinig ako ng ungol na kumawala sa bibig niya. Ramdam ko ang epekto ng ginagawa ko sa lalaking kalong ako, dahil malinaw na nararamdaman ko kung paano lumaki ang bahagi ng katawan niyang nauupuan ko. Let's go inside my room, Beatrix, mahinang bulong ng kasama ko. Bago sanggaban ang bibig ko at silan ng mapangahas na halik. Sisinghap-singhap na napayakap ang braso ko sa leeg niya, sabay siksik ng mukha sa dibdib habang panay ang pagtaas-baba ng dibdib ko nang tumayo ang estrangherong kahalikan ko at kahit buhat ako ay naglalakad papunta sa kung saan. Walang salitang namagitan sa amin. Nakapikit lamang ako habang naglalakad siya at pumasok sa isang silid. Pinili ko ang pumikit dahil pakiramdam ko ay posibleng magbago pa ang isip ko, kapag may nakita ang mga mata ko at tumakbo sa palabas dahil natatakot at kinakabahan talaga kasi ako. Sino ba naman ang hindi kakabahan sa mainit na tagpong ito? Bukod sa hindi ko kilala ang lalaking sinamahan ko sa kung saang lugar niya ako dinala ay alam kong makukuha niya ang dangal na pinakaiingatan ko ngayong hubad ako at kami lang dalawa dito sa bahay niya. Pagsayad pa lang ng katawan ko sa malambot na kama ay sinunggaban agad ng lalaking nasa ibabaw ko ang bibig ko. Mas agresibo siya ngayon at sinabayan pa ito ng mga kamay niyang sabay na humahagod sa hubad na katawan ko. Napasinghap ako nang pakawalan niya ang bibig ko at gigil na hinalikan ang leeg ko pataas sa punong tenga ko sabay kagat at pagkatapos ay sensual na sinipsip. Panay ang lunok ko, habang mahigpit na nakahawak sa balikat niya ang dalawang kamay ko. Kusang umakyat sa ulo niya ang isa sa mga palad ko at nasabunutan ko sa buhok ng sipsipin niya ang balat sa leeg ko. Pakiramdam ko ay biglang nag-apoy sa init ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero dahil marahil sa napakainit at nakakapaso ang balat ng lalaking nasa ibabaw ko kaya nadarang na rin ako. You smell so good, Beatrix, bulong sa akin ng lalaking nakapatong sa ibabaw ng katawan ko. Mariin na kinagat ko ang pang-ibabang bibig ko dahil nahihiya ako. Katawan ko. Do you like it? Sensual na tanong sa akin ng lalaking nasa pagitan ng mga bundok ko at parehong pinaglaruan ng mga kamay. Nahihiyang tumango ako. We've only just begun, Beatrix, and there's more to come. Let's have a good time and satisfy our desires. Pakiramdam ko ay parang sisabog ang dibdib ko sa lakas ng tibak ng puso ko dahil sa ginagawa niya sa katawan ko. Mainit, nakakakiliti at kakaiba ang nakakakiliting nararamdaman ko na never ko pang naranasan sa buong buhay ko. Napaigtad ako nang maramdaman kong hinatak niya pababa sa paanan ko ang kakarampot na telang tanging natira kanina sa katawan ko. Are you sure you want me to stop, Beatrix? Sensual na tanong sa akin ng lalaking bumili sa serbisyo ko ngayong gabi. No, sir. Nahihiyang sagot ko. Mahusay iyon, dahil sa tingin ko ay hindi ko parent kayang pigilan ang aking sarili na kunin ka Beatrix. Seryoso at puno ng pagnanasa ang mga mata na sagot sa akin ng kausap ko. Bigla ay idiniin niya ang sarili sa akin, kaya naramdaman ko ang matigas at naghuhurumintadong bahagi ng katawan niya sa pagitan ng mga hita ko. Napalunok ako habang nakatitig sa akin ang mga mata ng lalaking nasa tapat ng dibdib ko ang mukha at panay ang diin ng sarili sa katawan ko,
at pinaparamdam sa akin kung ano ang epekto ng nangyayari ngayon sa kanya. Nakatukod ang dalawang siko ko sa kama nang umangat ang katawan ko para sana pigilan siya, pero masyadong mabilis ang kilos niya at ang ekspertong kamay ay mabilis na natagpuan ang perlas ng silangan ko, at walang pakundangan na hinahaplos habang nakatitig sa mga mata ko. "Has anyone touched you like this before?" Tanong sa akin ng estrangherong yakap ako at nasa ibabaw ko. Mabilis na umiling ako habang kagat ang pang-ibabang bibig ko. Sumili ang ngiti sa bibig ng lalaking nagnanasa sa katawan ko. Hindi ko napaghandaan ang susunod na gagawin niya. Kaya napaigtad ako sabay impit na ungol dahil nasaktan talaga ako. "You're a virgin, indeed." Narinig kong tila. Nasasiyang sabi pa nito habang nakapikit ako at mabilis na nagtataas baba ang dibdib ko, dulot ng kakaibang friction na nararamdaman ko dahil sa ginawa niya sa perlas ng silangan ko. Walang kahit anong namutawi sa bibig ko habang nakapikit at halos hindi ko magawang ibuka ang bibig ko, dahil sa labis na kahihiyang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Bukod sa hubot-hubad akong nakahiga sa ibabaw ng malambot at malapad na kama ay nasa pagitan ng mga hita ko ang estrangherong ito. Nagising akong nangangalay ang balakang ko at tila ba may mabigat na kung ano ang nakadagan sa katawan ko. Dahan-dahan na nagmulat ako ng mga mata para lang muling mapapikit dahil nakaramdam ako ng matinding kirot sa sentido ko. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang napagtanto ko kung nasaan ako. Dala ng labis na pagod at puyat kaninang madaling araw ay nakatulog akong wala nang pakialam sa paligid at hindi na nagawang umuwi sa bahay. Katabi ko pa rin dito sa ibabaw ng kama ang lalaking sinamahan ko mula sa club kagabi. Naaamoy ko rin ang pamilyar na amoy ng pabangong gamit niya na nanunuot sa ilong ko, at hindi may kakaila kung ano ang nangyari sa pagitan naming dalawa sa buong magdamag. Napaigik ako ng marahang igalaw ko ang katawan ko. Ang sakit, para bang nagkalasog-lasog ang kalamnan at maging ang mga buto ko. Grabe kasi ang lalaking katabi ko. Halos wala akong pahinga magdamag ng ilang ulit na inangkin niya ako hanggang sa inabot kami ng umaga. Saglit na nakatulog ako dahil sa labis na pagod kapag natapos kaming magnig. Pero nagigising akong nasa ibabaw ko na naman siya at paulit-ulit na inaangkin ang katawan ko. Hanggang sa huling gin-icing niya ako ay nagmakaawa na talaga akong pigilan niya, dahil hindi ko na kaya. Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit ganito ang epekto sa katawan ko nang nangyari sa amin. Kahit gusto ko pang matulog at mahiga na lang sa ibabaw ng kama ay kailangan kong bumangon para makaalis na dito at makuha ko na ang bayad sa akin ng lalaking katabi ko. Dahan-daang hinawakan ko ang braso ni Sir Russell na nakapatong sa bewang ko at inalis. Ganito rin ang ginawa ko sa binti niyang nakadagan sa mga hita ko. Pero hindi man lang siya nagising. Lalo lamang kasing nang alay ang pakiramdam ko dahil ang bigat niya, tapos ang liit ng katawan ko kumpara sa kanya. Saglit na huminga muna ako ng malalim. Kahit ihulog ko yata ngayon sa kama si Sir Russell ay hindi man lang madyay gising. Mukhang pagod na pagod talaga siya dahil magdamag na nagpakasasa sa katawan ko, kaya ngayon ay malalim ang tulog at naghihilik pa. Napangiwi ako ng akmang babangon sana ako pero hindi ko nagawa. Pakiramdam ko kasi ay saglit na nagdilim at umikot ang paningin ko nang mahilo ako dahil sa talagang kulang ako sa tulog. Kagat ang pang-ibabang bibig na pumikit ako. Habang pinalilipas ang matinding sakit na nanuot sa kalamnan ko, lalo na sa masakit na perlas ng silangan ko nang gumalaw ako. Ilang ulit akong nagpakawala ng malalim na buntong hininga para pakalmeyan ang sarili ko. Kahit ganito ang pakiramdam ko, kailangan kong makaalis ngayon dito sa bahay ni Sir Russell at balikan sa hospital ang mga kapatid ko. Wala akong dalang cellphone para tawagan sila at ipaalam kung bakit hindi ako nakauwi sa amin kagabi, kaya nag-aalala talaga ako. Naiwan ko sa loob ng locker sa club ang bag at gamit na dala ko nang magbihis ako. Kaya natampal ko ang noo ko habang nag-iisip kung paano uuwi. Ang sagwa at halay ng kakarampot na samplat na suot ko pagpunta dito kagabi nang basta na lang ako isama ni Sir Russell. Hindi ko kayang lumabas na ganun ulit ang isusuot ko, kaya lalo lamang lumaki ang problema ko. Kung sana ay hawak ko ang cellphone ko ngayon, pwede ko sanang tawagan si Honey para makiusap na tulungan akong makuha ang gamit ko sa club at makahingi ng tulong na dalhan ako ng damit dito.
Lalo lamang akong na-frustrate dahil hindi ko nga pala alam kung nasaan ako at saan ako dinala ni Sir Russell. Muli ay sumulyap ako sa kama, mahimbing pa rin ang tulog niya at naghihilik pa. Hindi ko alam kung anong oras na. Nakaramdam na rin ako ng gutom at kumakalam na ang sikmura ko. Pero baliwala ito dahil ang tanging gusto ko ay makaalis na dito at makabalik sa ospital kung nasaan ang mga kapatid ko. Dahan-dahan at pag-apang na bumaba ako sa kama. Wala akong kahit anong suot na damit at magdamag na nakahubad. Bigla ay nanginig ang buong katawan ko nang bumagsak ang makapal na comforter na nakatikip sa katawan ko at dumampi ang malakas at malamig na hangin sa balat ko. Pidgel ang hininga na pinulot ko ang underwear na suot ko kagabi sa sahig. Napailing na lang ako nang makitang sira at punit na ito at kahit anong gawin ko, hindi ko na pwedeng maisuot pa. Kaya lalo lamang lumaki ang problema ko. Masakit ang buong katawan at iika-ika na naglakad ako papunta sa nakita kong pintuan at sa tingin ko ay CR. Halos hatakin ko ang mga binti ko dahil hirap talaga akong maglakad at sa bawat hakbang ko ay nanunuot ang matinding sakit sa kalamnan ko. Halimaw kasi ang lalaking iniwan kong natutulog sa ibabaw ng kama. Grabe siya, ang hilig niya at ang lakas ng stamina. Kulang na lang ay lumunin niya ako ng buo hanggang sa naubos ang lakas ko. Pinigilan ko ang luhang nagbabadyang palm attack mula sa mga mata ko dahil napakasakit ng pakiramdam ko sa buong katawan ko. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera para sa operasyon ni Riza, hindi ko gagawin ito. Wala akong ibang option sa ngayon. Pero sana lang, pagkatapos nito, maging maayos na ng tuluyan ang kondisyon ng kapatid ko. Kahit hirap igalaw maging ang mga braso ay dahan-daang naghilamos ako ng mukha at naligo. Walang palom na ginamit ko na rin ang makapal na puting tuwalyang nakita ko sa loob at ibinalot sa hubad na katawan ko. Kahit paano, gamaan ang pakiramdam ko. Nakatulong ang maligamgam na tubig sa masakit na kalamnan ko, pero hindi nabura ang mga bakas na iniwan ni Sir Russell sa balat ko. Hindi maitago ang mapupulang mga marka sa balat sa leeg ko. May bakas pa ng ngipin ni Sir Russell sa dibdib at balikat ko na ngayon ko lang nakita. Hindi ko napansin kung kailan niya ito ginawa kagabi nang paulit-ulit na inangkin niya ako, dahil sa totoo lang, lutang ako dulot ng mga bagong karanasang naranasan ko nang binigay ko sa kanya ng buong buo ang sarili ko. Tulog pa rin si Sir Russell nang lumabas akong nakatapis lamang ng towel. Kahit nag-aalangan, inaabot ko ang mahabang polo shirt na hinubad niya sa sala at isinuot ito, kapares ng itim na bra na binigay ni Jelly kagabi sa club. Tanging ito lamang ang natira at pwede kong magamit nang bumalik ako dito sa sala. Punit rin kasi ang manipis na robe ang suot ko at ganon rin ang underwear ko. Kahit kinakabahan na baka magalit si Sir Russell ay lakas loob na sinuot ko ang polo shirt niya. Mas mabuti na ito kumpara sa towel na ginamit ko, dahil masyadong exposed ang katawan ko. At least, nabalot ang leeg at dibdib ko, ganun rin ang mga braso at umabot pa ang haba nito sa kalahating hita ko, kaya kahit paano ay mas maayos ito kahit wala akong suot na underwear. Hindi ako nakatiis, hirap man akong ihakbang ang mga binti at paa ay bumalik ako sa silid na pananggalingan ko. Sinubukan kong gisingin si Sir Russell na mahimbing pa rin na natutulog at natatakpan lamang ng kumot ang hubad na katawan. Nag-iwas ako ng tingin ng gum ako ang mga mata ko sa namumukol na bahagi ng katawan niya sa pagitan ng mga hita at natatakpan ng kumot. Kahit pala tulog siya, mukhang buhay na buhay ito, kaya hindi na ako nagtataka na halos hindi ako makalakad ngayon. Sir Russell, aalis na po ako, lakas loob na sabi ko at tinapik siya sa braso. Umungol lang ito at hindi man lang gumalaw. Mabilis na lumunok muna ako at tinapik siya ng mas malakas. Please, wake up. Napabalikwas ng bangon si Sir Russell dahil nagulat sa ginawa ko at mabilis na may dinukot ito sa ilalim ng unan niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang baril na nakatutok ngayon sa ulo ko habang matalim ang mga mata ng lalaking kaharap kong nakatingin sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakapagsalita habang nanginginig ang buong katawan na nakatayo ng tuwid. Nangunot naman ang noo ni Sir Russell na tila ngayon lang natauhan at agad namang ibinaba ang hawak na baril sa tabi niya. Hindi ko alam na may baril siyang nakatago sa ilalim ng unan. Ngayon ako nakaramdam ng labis na takot dahil sa nangyari, pero kailangan kong lakasan ang loob ko para makaalis na ako dito at makabalik sa hospital. I am sorry for waking you up,
sir. Nauutol at kinakabahan na hindyang paumanhin ko. Please, I need to go home. Wala akong narinig na sagot mula sa kaharap ko. Pinasadahan niya ng mga mata ang kabuuan ko. Mula ulo hanggang paa at nagtagal pa sa mukha ko. Kaya nakaramdam ako ng hiya at takot dahil sinuot ko ang damit niya at hindi man lang nagpaalam man lang sa kanya. I don't have any decent clothes to wear. I am so sorry if I borrowed your shirt without telling you. You were sleeping soundly, and I am hesitant and afraid to wake you up. Promise, I will return it soon. Nakayuko na paliwanag ko nang hindi siya nagsalita. And I need your payment too. Pakiramdam ko ay biglang nanliit ako sa harap ni Sir Russell, kaya napayuko ako. Kinagat ko ang maga at masakit pang pangibabang bibig ko at humugat ng sunod-sunod na malalim na buntong hininga para palakasin ang loob ko. Alex, buy some decent and casual clothes for a woman, then send them immediately here to my penthouse. Narinig kong sabi Sir Russell. May tinawagan pala siya at sinabi ang sukat ko. Harapan na naglalakbay ang mga mata sa buong katawan ko at sinusuyod ang kabuuan ko. And some foods for two, sabi pa nito. Pinakinggan ko ang kaharap ko habang para akong tuod na nakatayo sa harap niya. Kinakabahan kasi talaga ako. Lalo na sa paraan kung paano niya ako tingnan na para bang nagugutom siya at ako ang gustong maging almusal. Matapos ibaba ang hawak na cellphone ay bumaling si Sir Russell sa akin. Wait here, Beatrix. Hinawi niya ang makapal na kumot at walang pakialam na bumangon at hubot-hubad na bumaba sa kama. Nag-iwas ako ng tingin, pero hindi ko alam kung bakit sinadya niyang humakbang palapit sa akin at tumigil pa sa harap ko. Napalunok ako nang hawakan niya ang pisngi ko at ibaling pakanan ang mukha ko na tila ba may gusto siyang makita sa leeg ko. Napatayo ako ng tuwid nang hoiin niya ang buhok ko papunta sa likuran ko. Ganon rin ang kwelyo ng polo shirt niyang suot ko na para bang gusto niya akong habaran na naman. Lakas loob na pinigilan ko si Sir Russell nang dama ko ang mga daliri niya sa unang butones ng polo shirt na suot ko. Hindi siya nagsalita. Pero hinawakan ang mukha ko at itinaas ang mukha ko kaya hindi ako nakaiwas at nagsalubong ang mga mata naming dalawa. Would you like to stay with me for another day? Bigla ay tanong ni Sir Russell sa akin. Mabilis na umiling ako, kahit magbayad pa siya ng malaki. Hindi ko gagawin iyon dahil baka matuluyan ako at magkatotoo nga ang sinasabi ng pilyang kaibigan ko na si Honey. Na nakakarating umano sa langit. Baka kapag pumayag ako at pinagbigyan ko na naman si Sir Russell ay tuluyan na nga niya akong ihatid sa langit at hindi na makabalik pa. Kapag nangyari iyon, paano ang mga kapatid ko? Please, sir, I need to go home. Kinakabahan na pakiusap ko. Tumaas ang gilid ng bibig ni Sir Russell habang tila amused na pinagmasdan ang mukha ko. What if I don't want to let you go? What would you do, Beatrix? Umawang ang bibig ko at nakaramdam ako ng takot at kaba. Ayaw kong pagsisihan ang ginawa kong pagsama sa kanya dito. Dahil para ito sa kapatid ko, kaya pinili kong lakasan ang loob ko. Look, sir, I have a sister who is waiting for me inside the hospital and desperately needs an immediate treatment. Please pay me what we agreed on last night, and I'll leave after that. Lakas loob na sagot ko. Binitiwan ni Sir Russell ang mukha ko at naglakad palapit sa drawer. Hindi man lang siya nag-abalang magsuot kahit boxer at walang pakialam na ipinarada ang kanyang hubad na katawan sa harap ko. What is your real and complete name, Beatrix? Tanong ng kaharap ko habang nakatingin sa hawak na tseke. Sinabi ko sa kanya, pati na rin ang tamang spelling para hindi ako magkaroon ng kahit anong problema sa bangko kapag dinala ko ito. Here's the payment for your service. Formal na sabi ni Sir Russell. Kahit nanliliit ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Mabilis na inabot ko ang kapirasong papel na pinirmahan at pinilas niya. Agad na binasa at tiningnan ko ito. At talagang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malaking amount na nakasulat dito. 1 million pesos, mahinang anas ko habang nakatitig ang mga mata sa papel na hawak ko. Napatingin ako kay Sir Russell na ibinalik ang booklet at ballpen na ginamit niya sa drawer. I can't accept this amount, sir, napailing na sagot ko. Nangunot ang noo ng kaharap ko at hinarap ako. Why not? Aren't you here for money?
Napalunok ako, daig ko pa ang sinampal ng paulit-ulit sa narinig kong tanong niya. Pero taas noon na hinarap ko ang arroganteng lalaking kaharap ko. I will only accept the amount you will pay based on what we agreed last night, seryosong sagot ko. Mahirap na, baka kung ano na naman ang hindi niyang kapalit kapag tinanggap ko ang malaking halagang binigay niya. Advance lang akong mag-isip at ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa kanya at sa huli, gagamitin niya laban sa akin. Maaga akong natuto sa harsh reality ng mundo, kaya nag-iingat talaga ako. It's up to you, whether you accept it or not, Beatrix, but I won't take it back. Hibit balikat na sagot ni Sir Russell na muling sinuyod ng mga mata ang katawan ko. Well, I don't mind having you again if you allow me, Beatrix, nakangising sabi pa ng kaharap ko at walang pakundangan na sinabing gusto pa niyang may mangyari ulit sa aming dalawa. Nanlaki ang mga mata ko at nag-iwas ng tingin. Hindi ko kasi alam kung seryoso siya o sinusubukan lang ako. Dahil para bang natutuwa siya sa akin at nginisihan ako. Besides, I had a great time with you last night. Despite the fact that you're a virgin, you're really awesome and so fit for me. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, lalo na nang makita kong binasa ni Sir Russell ang lips niya kaya nag-init ang mukha ko. Walang hiyang ito. Hindi pa nakontento sa katawan ko at gusto pang umulit, kaya malaki ang perang binayad sa akin. Nakakatempt tanggapan, lalo na at alam kong kailangan ko talaga ng malaking halaga at malaking tulong ito sa amin ng mga kapatid ko. Pero nakakatakot siya, baka mabalda ako kapag pumayag ako. Kaya umiling ako at sinabing ayoko at uuwi na ako. Mabilis na inabot ni Sir Russell ang mukha ko. Hinaplos at pinaglandas niya ang hinlalaking daliri sa ibabang bibig ko. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin nang magtama ang aming mga mata. Pero nginisihan ako ng kaharap. Tila ba amused na tinitigan niya ang mukha ko at nagtagal ang mga mata sa awang na bibig ko. Kinagat pa niya ang pang-ibabang bibig at seryosong nakatitig sa mukha ko ang kulay blue niyang mga mata. I know one of these days, I will see you back here again, Beatrix. Confident na sabi ni Sir Russell sabay pisil sa mukha ko at mabilis na pinatakan ng halik sa bibig. Hindi ko na hinintay na matapos maligo si Sir Russell. Agad na tumalikod ako at lumabas sa silid niya. Pinilit kong humakbang ng mabilis. Kahit masakit ang buong katawan ko at pakiramdam ko ay pinupunit ang kalamnan ko sa tuwing gagalaw ako ay minabuti kong pumunta sa sala. Hindi nagtagal, matapos ang kalahating oras, lumabas si Sir Russell na nakasuot ng jogger at itim na t-shirt. Aaminin ko, siya ang tipo ng lalaking madaling mapansin at talagang susundan ng tingin ng kahit na sinong babaeng katulad ko. Pero pinili ko ang yumuko at umiwas na huwag siyang tingnan. Dahil hindi ako komportable sa presensya niya sa paligid ko. Para akong tuod na nakaupo sa sofa habang hinihintay ang lalaking tinawagan ni Sir Russell na pumunta dito sa bahay niya at magdala ng damit ko, pati na rin ng pagkain para sa aming dalawa. Nasa harap ko naman nakaupo ang lalaking kasama ko at hawak ang cellphone niya. Hindi nakaligtas sa paningin ko kung ilang ulit siyang sumulyap sa akin. Pero hindi naman ako kinakausap. Give me your phone number, Beatrix. Makapangyarihan na utos ni Sir Russell sa akin. Umiling ako at sinabi kong wala akong cellphone para hindi na niya ako kulitin. Mabuti na lang at naiwan ko ito sa club. Kaya wala siyang nakitang dala ko pagpunta dito nang sumama ako sa kanya kagabi. Mahigpit na hawak ko ang papel sa kamay ko at dito nakatingin ang mga mata habang naglisip kung ilang araw pa ito bago ma-encash sa bangko. You not have a phone or a contact number, woman, tila ayaw maniwala na tanong ni Sir Russell sa harap ko. Hindi ako sumagot at nagpakawalan ng isang malalim na buntong hininga. Minabuti kong manahimik at huwag sagutin ang tanong niya. Dahil personal na bagay na ito sa akin at wala akong nakitang dahilan para sabihin sa kanya. Ilang minuto pa na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa bago ako nagsalita. Pwede bang bayaran mo ako ng cash kaysa sa tseke, sir? Lakas loob na tanong ko. Why? Is there a problem with that? Tanong na naman ni Sir Russell. Ipinaliwanag ko sa kanya ang kondisyon ng kapatid ko at lihim na nanalangin akong sana ay pumayag siyang bayaran ako ng cash. Posible rin kasing magkaroon ng problema ang kapirasong papel na hawak ko at kapag nangyari iyon, hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin.
Hindi ko naman pwedeng ibigay sa kanya ang personal number ko, dahil hanggat maaari, gusto kong dito na matapos ang lahat. Ayaw kong magkaroon pa ulit ng kahit anong kaugnayan sa kanya dahil sa totoo lang, may bahagi ng isip ko ang nasaktan sa ginawa ko. Pero binigyan ko ng justification ang nangyari at pilit na kinalimutan ko ang moral na itinuro ng mga magulang ko para isalba ang buhay ng kapatid ko. I don't have that amount in my hand right now, but I can arrange it if you could wait, sagot ni Sir Russell, bagay na ikinatuwa ko. Okay. How long do I have to wait? Hindi nakatiis na tanong ko. Maybe an hour or more, sagot ng kaharap ko. Pumayag ako at inilapag sa katapat na center table ang kapirasong papel na binigay ni Sir Russell sa akin kanina. Tiningnan lang niya ito at hindi kinuha at pagkatapos ay muling sumulyap sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit akong napalunok. Affected talaga kasi ako sa kung paano niya ako tingnan at harapan na tititigan. Pinagsalikop ko na lang ang mga binti ko dahil talagang sobrang uncomfortable ng sitwasyon ko. Damit ni Sir Rose ang suot ko. Habang nakaupo sa harap niya at walang pangloob. Lalo lamang akong nakakaramdam ng awkwardness sa tuwing tinatitigan niya ako. Tapos para pang tukso na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko kung paano niya ilang ulit na inangkin ang katawan ko sa loob lamang ng magdamag. Makalipas ang kalahating oras, may lalaking dumating at may dalang pagkain at damit ko. Tanghali na rin pala, kaya tahimik na kumain ako at hindi na nag-abalang alukan ang kasama ko. Kailangan ko ito para may lakas ako pauwi, isa pa, hindi ko na kailangan pang bumili ng pagkain ko, kaya sinunggaban ko na ang pagkakataon lalo na at gutom na talaga ako. Tahimik lamang ang kasama ko. Lagi niyang hawak ang cellphone at kung sino-sino ang tinatawagan. Base sa nakikita ko, sobrang busy niyang tao, kaya hindi ko na lang pinansin at itinuloy ang pagkain ko. At pagkatapos ay mabilis na nagbihis ng damit na dala ng lalaking inutusan ni Sir Russell kanina. Napangiwi ako nang makitang puro fitted at mini dress ang laman ng paper bag na inabot ni Sir Russell. Kasya nga sa akin ang mga ito, pero hapit naman sa katawan ko. Wala akong choice kung hindi ang isuot ang isa sa mga ito, ganun rin ang pares ng mamahaling panloob na nakita ko. Alam ko kung ako ang bumili nito. Hindi ko afford ang kahit isa man lang sa suot ko. Nakakalula ang halaga at never pa akong nagkaroon ng ganitong brand sa buong buhay ko, dahil ayos na ako sa mga damit na nabibili ko sa Divisoria at Quiapo. Para akong puting na sinundan ng mga mata ni Sir Russell hanggang makaupo ako sa kaparehong spot sa sofa kung saan ako umupo kanina. Come here, Beatrix. Bigla ay utos ni Sir Russell sa akin at tinapik ang bakanteng bahagi ng sofa sa tabi niya. Kinakabahan na napatingin ako sa kanya. Why? Malakas ang kabog sa dibdib na tanong ko. Stop asking me, just sit here, Marlene na sabi ng kaharap ko, kaya natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Sir Russell at bakit gusto niyang umupo ako sa tabi niya. Kahit kinakabahan, napilitan akong tumayo at lumapit sa kanya. Dahan-dahan akong umupo, pero bigla na lang napasinghap nang basta na lang niya hawakan ang bewang ko at walang pakundangan na kinabig palapit sa kanya at niyakap, kaya mapaupo ako sa kandanggan niya. Bakit mo naman ako tinatrato na parang hindi mo ako katabi ngayon, hindi mo ba ako gusto? Walang kangiti-ngiti na tanong ni Sir Russell sa akin. Lalong nagwala ang puso ko nang pisilin niya ang tagiliran ko habang mahigpit na nakapulupot ang braso sa bewang ko. Pakiramdam ko ay biglang sumikip ang buong kabahayan, at isang hangin lang ang nalalanghap naming dalawa at hindi ako makahinga. Hindi ko rin alam kung paano siya pakikitunguhan dahil sa totoo lang. Sobrang nahihiya ako sa kanya at hindi talaga ako mapakali, lalo na ngayong nasa kandanggan pa niya ako nakaupo at muli kong nararamdaman ang matigas na bukol na nauupuan ko. Never kong naranasan ang himasin ng isang lalaki. Tapos isa pang estranghero. Itong lalaking kasama ko. Sigurado akong marami nang dumaang babae sa kamay niya. Lalo na at wala siyang pakundangang bumili, kahit pamilyon ang halaga. Sir, magpapaliwanag sana ako nang bigla na lang niya akong hawakan sa pisngi at itinaas ang mukha ko. Segundo lang ang lumipas. Natagpuan ko na lang ang sarili kong pananggigilan na ni Sir Russell ang bibig ko. Hindi ko magawang magpumiglas, lalo na at mahigpit na nakapulupot ang matigas na braso niya sa bewang ko at ang isang kamay ay sapo ang mukha ko.
Kahit naman ilang ulit nang may nangyari sa amin magdamag, hindi ko pa rin alam kung paano kikilos sa harap niya, lalo na at lagi na lang siyang agresibo at gaya ngayon nagigil na hinalikan at sinisipsip niya ang bibig ko. Pakiramdam ko ay nangangapal na ang bibig ko sa paraan kung paano niya ako halikan. Kaparehong ritmo at intensity ito kagabi. Mabuti na lang at makalipas ang ilang minuto ay pinakawalan niya ang bibig ko at sisinghap-singhap na samagap ako ng hangin habang nanghihina at nakasandal sa balikat niya ang noo ko. Sir, stop. Lakas loob na pidgel ko kay Sir Russell nang maramdaman kong hinimas niya ang naka-exposed na binti ko. Napaupo ako ng tuwid nang bumaon sa leeg ko ang mukha niya at naramdaman kong sinipsip niya ang balat sa ko. I am bored. I want to have you again before you go. Bulong ng lalaking dumapo na ang kamay sa kanang dibdib ko, sabay pisil at inulit-ulit pa hanggang sa para na siyang naglalamas ng harin ang gagawing tinapay. Hindi ko kaya, pagod na pagod ako sa ginawa mo kagabi. Halos hindi ako makalakad at hindi ko may galaw ang aking mga paa. Sumasakit ang buong katawan ko, at sa tingin ko ay hindi ko nakakayanin ang isa round, sir. Mahinang paliwanag ko. Minabuti kong sabihin sa kanya ang totoo dahil alam kong hindi ko na talaga kakayanin pa kapag pinagbigyan ko siyang muli. Siguro naman ay nauunawan ni Sir Russell ang nararamdaman ko, dahil valid naman ito, matapos ang nangyari sa amin at alam niya kung paano niya inubos ang lakas ko. Okay, don't forget that you still owe me another day, sagot ni Sir Russell. Paano? Akala ko tapos na ang deal natin kagabi, sir. Gulat na tanong ko. Beatrix, you're still at my house right now, but since you can't grant me what I want, you could repay me later on when you're feeling better, paliwanag ng arroganteng lalaking kasama ko. No, sir, we have a deal, seryosong sagot ko. Yes, and based on what we agreed, I will have you anytime I want, but with no specific date of expiration, kibot balikat na sagot ng kaharap ko. Maang na natulala ako at kunot ang noon na napatingin sa kanya. Masyado naman yatang matalino ang lalaking ito at naisahan ako. Para lang siyang nakikipagdeal sa negosyo kung pag-usapan namin ang tungkol sa sensitibong usaping ito. No expiration. Ang tanga ko, hindi ba isang gabi lang dapat iyon? Nag-aakusa ang mga mata na nakatingin ako sa mukha ni Sir Russell. Kaya siguro siya pumayag sa amount na sinabi ko, dahil nag-expect siya na hindi lang isang gabi ang babayaran niya sa akin. Gusto ko sana siyang tanungin, pero malakas na tumunog ang doorbell. Mabilis na umalis ako sa kandangan ni Sir Russell at inayos ang damit na suot ko habang kinakabahan na nakaupo sa sofa. Saglit lang ay bumalik ang kasama ko matapos buksan ang pintuan, dala ang isang makapal na brown envelope at ipinatong sa center table. Narito ang iyong pera, pwede mong bilangin kung gusto mo, sabi ni Sir Russell sa akin at umupo sa tabi ko. Mabilis na inabot ko ito at tiningnan ang laman sa loob. Nakahinga ako ng maluwag dahil tumiyupad siya sa usapan namin at hawak ko na ang perang kailangan ko para sa operasyon ng kapatid ko. Thank you, sir. Tanging nasabi ko at mabilis na tumayo at nakalimutan ko nang bilangin kung 1,000,000 nga ba ang binayad niya sa akin. Ihahatid ka ng mga tauhan ko sa bahay mo, Beatrix, sabi ni Sir Russell kaya tumango ako. Pabor sa akin ang sinabi niya dahil natatakot rin naman akong sumakay ng taxi, dala ang malaking halagang hawak ko. Isa pa, mas magiging madali ang pag-uwi ko at hindi ko na kailangan na maghanap ng masasakyan pa uwi. Humakbang ako papunta sa pintuan, pero saglit na natigilan nang tawagin ako ni Sir Russell. Asahan mong makikita mo ako ng madalas, Beatrix, sabi nito habang nakaupo sa sofa at nakadekwatro pa. Alam kong malaki ang binayad niya sa akin at double ito sa halagang sinabi ko kanya, kaya kailangan kong bumalik dito para bayaran siya. Okay, sir, tipid na sagot ko at tumalikod na, kaya hindi ko na napansin ang sumilay ng ngiti sa bibig ng lalaking bumili sa virginity ko. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang pintuan at binuksan. Nakahinga ako ng maluwag dahil may hawak na akong sapat na pera para sa operasyon ng kapatid ko. Sa ngayon, ito muna ang mahalaga. Saka ko naiisipin ang deal namin ni Sir Russell, dahil wala akong ibang gusto sa ngayon kung hindi ang makabalik agad sa ospital para sa operasyon ni Riza. Natuwa ako nang makita ko ang babaeng naghihintay sa akin dito sa labas ng penthouse ni Sir Russell.
Siya ang makakasama ko at maghahatid daw sa akin pauwi sa bahay, kaya kahit paano ay komportable ako. Mabuti na lang talaga at si Sir Russell ang nakatagpo ko kagabi sa club. Nawala man ang pagkaberhin ko, pero alam kong sa nangyari, malaki ang possibility na mailigtas ko ang buhay ni Riza at may sapat na halaga pa akong may tatabi para sa future needs ng mga kapatid ko. 2 lalaki ang nadatnan kong naghihintay sa amin ng babaeng kasama ko dito sa parking lot, kung saan nakapark ang magarang itim na sasakyan. Binuksan ng isa ang pintuan at sinabing sumakay ako sa backseat at ihahatid na nila ako pauwi sa amin. Walang imak na sumunod ako. Agad na umakyat ako sa sasakyan at ganon din ang ginawa ng 3 kasama ko. Sa unahan umupo ang 2 lalaking tauhan ni Sir Russell. Ang isa ay sa driver's seat na siyang may hawak ng manobela. Habang ang nadatnan kong kausap nito ay naupo sa passenger seat. Ako naman, katabi ko dito sa backseat ang walang imak na babaeng sumando sa akin sa labas ng penthouse at kasama kong bumaba dito sa parking lot ng isang high-rise condominium, na alam kong mga mayayaman lang ang may kakayahang maka-afford. Tinanong ako ng lalaking driver kung saang lugar nila ako ihahatid, kaya agad na sinabi ko naman. Matapos iyon ay wala nang kahit na sino sa mga kasama ko ang nagsalita habang matulin na tumatakbo ang sasakyan. Tahimik ang naging biyahe namin hanggang sa nakarating kami sa tapat ng Quiapo Church. Sinadya kong sabihin sa driver na ibaba ako sa tapat ng isang convenience store dahil may bibilhin ako, pero hindi ko nagustuhan ang sagot sa akin ng tauhan ni Sir Russell. Ang utos ni boss sa amin, ihahatid ka namin sa mismong bahay mo miss, sagot ng driver na kahit huminto ang sasakyang minamaneho niya sa gilid ng kalsada ay hindi naman ini-unlock ang pintuan kaya hindi ako makalabas. Ako na ang bahala, kaya ko na ang sarili ko at ayos na ako dito, kiming sagot ko. Hanggat maaari kasi, ayaw kong magtagal na kasama sila. Kahit hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko, mas gugustuhin ko ang bumaba sa lugar na ito at huwag na nilang ihatid sa tapat ng bahay namin. Nag-iingat kasi talaga ako para sa safety namin ng mga kapatid ko. Lalo na at ako ang pinakamatanda sa amin at responsibility ko ang kaligtasan nila. Kahit mga tauhan sila ni Sir Russell, pero gaya ng amo nila, estranghero pa rin sila sa akin at hindi ako handang magbigay ng kahit anong details at information ko. Hindi ko sila kilala at lalong wala akong ideya kung sino sila. Hindi pwede miss. Hindi ka namin pwedeng pagbigyan, formal na sagot ng babaeng katabi ko. Si boss lang ang sasanduan namin, wala nang iba. Huminga muna ako ng malalim at nagdahilan na lang sa mga kasama ko na may bibilhin ako, kaya gusto kong bumaba sa lugar na ito. Sige, sasamahan kita. Walang kangiti-ngiti na sabi ng babaeng katabi ko na mukhang ayaw talagang mawala ako sa paningin niya. Lihim na nakaramdam ako ng inis. Daig ko pa ang bata kong bantayan nila, wala naman akong kaugnayan sa kanila. Mukhang naghihinala si Sir Russell na pagtataguan ko siya matapos kong makuha ang pera sa kanya, kaya pinahatid ako sa mga tauhan niya at gusto pa nilang malaman kung saan ako nakatira. Kip-kip ang envelope na may lamang malaking halaga ay pumasok ako sa fast food na katabing establishment ng convenience store na sana ay pupuntahan ko. Minabuti kong bumili na lang ng pagkain para sa mga kapatid ko, para hindi maghinala ang mga kasama ko. Wala rin naman kasi akong magagawa para takasan sila dahil talagang alerto silang lahat na nakabantay sa bawat kilos ko. Daig ko patuloy ang anak ng isang mayaman na may bodyguard at nakasunod sa akin. Hanggang makuha ko ang pagkaing order ko at bumalik sa naghihintay na sasakyan. Sa hospital na nila ako hinatid. Sumama pa dito sa loob ang babaeng hindi ko man lang tinanong kung ano ang pangalan, dahil hindi naman ako kinakausap at napaka-formal ng pakikitungo sa akin, kaya hindi ko na lang pinansin. Ate, tawag sa akin ni Alona nang makita akong dumating dito sa labas ng emergency room. Mabilis siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Kagabi pa kita tinatawagan. Hinanap ka namin ni Vito, pero kahit si Ate Honey, hindi daw niya alam kung saan ka nag-part-time, tapos hindi mo rin sinasagot ang mga tawag at text messages ko. Ramdam ko ang pag-aalala sa tinig ng kapatid ko. Salamat at nakabalik ka na dito. Sobrang natakot ako na baka hindi ka namin mahanap nang hindi ka sumagot kagabi, humihikbi pang sabi ng kapatid ko. Ayos lang ako, Alona. Naghanap kasi ako ng pera para sa operasyon ni Riza,
Naluluha at emosyonal na paliwanag ko sa kapatid ko. Yun na nga ate. Kaninang umaga, bigla na lang nang inig ang buong katawan ni Riza, kaya tinatawagan ka namin. Takot na takot kami ni Vito, pero wala naman kaming magawa kung hindi ang manood na lang, umiiyak na pagkukwento ni Alona. Pinahid ko ang namuong luha sa mga mata ko at pilit na ngumiti para hindi ito makita ng kapatid ko. Maupo ka muna dito Alona. Ako na ang bahala. Kakausapin ko ang doktor ni Riza, sandali lang ako. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap ni Alona sa akin at ibinigay ko sa kanya ang plastik na hawak ko. Kumain ka muna. Huwag ka nang mag-alala, magiging maayos rin ang lagay ni Bunso. May nakuha ka bang pera, ate? Tanong ni Alona na nagpunas ng luha sa mga mata. Tumango ako at napatingin sa babaeng kasama ko sa likuran ko. Dala na rin ng halo-halong emosyon na nararamdaman ko, ngayon ko lang napagtanto na narito pa rin pala siya at nakabantay sa bawat kilos ko. Bumaling ako sa kanya at ngumiti. Okay na ako dito miss. Salamat sa paghatid mo sa akin, sabi ko sa babaeng naghatid sa akin dito sa hospital. Tumango lang ang babaeng tauhan ni Sir Russell, pero ang mga mata ay sumulyap sa pintuan ng emergency room, kung saan naroon ang kapatid ko at pagkatapos ay walang palom na tumalikod sa harap ko at umalis na. Sino yun ate? Tanong ni Alona na sinundan ng tingin ang papalayong tauhan ni Sir Russell. Siya ang tumulong sa akin na makakuha ng perang pambayad sa operasyon ni Riza, napalunok na sagot ko. Ayaw ko sanang magsinungaling sa kapatid ko, pero hindi ko rin kayang sabihin sa kanya ang totoo. Bata pa si Alona at baka hindi pa niya maunawaan ang lahat. Kapag nangyari iyon, masasaktan ang mga kapatid ko, hanggang sa umabot na sisisihin ni Riza ang sarili at ang sakit niya kung bakit ko nagawang ipagbili ang sarili ko. Hindi ko matatanggap kung sakaling magbabago ang tingin nila sa akin dahil sa ginawa ko. Pinili kong itago at ilihim na lang ang nangyari kagabi at wala nang ibang dapat makaalam kahit sino sa mga kapatid ko. Nagpaalam ako kay Alona at hinanap ko ang doktor ni Riza. Natagpuan ko siya sa ward na itinuro sa akin ng nurse sa information center nang tanungin ko, kaya mabilis ko siyang nakita. Dok, good afternoon po. Ako po ang kapatid ni Riza Castillo na nakausap po ninyo tungkol sa operasyon niya noong isang araw, agad na paliwanag ko. Tumango naman ang doktor na kaharap ko at sinabi niyang sumunod ako sa kanya. Sa isang pribadong opisina kami humantong. Pinaupo ako ni Dr. Bolms at ipinaliwanag niya sa akin ang posibleng procedure ng operasyong gagawin sa kapatid ko. Pwede ka rin namang lumapit sa government office at ilang NGO para kahit paano ay mabawasan ang babayaran mo sa operasyon ng kapatid mo dito sa hospital, paliwanag ng doktor na kaharap ko. Pinakinggan ko ang bawat explanation at suggestion niya, maging ang bawat detalye tungkol sa gamutan. Matatagalan ang recovery ng kapatid ko, kaya tama lang pala na nagbigay si Sir Russell ng additional amount para pangtustos sa pangangailangan ni Riza. Mabuti na lang at may PhilHealth ako. Kahit paano ay magagamit ko ito para sa gamutan ni Riza. Malaking tulong rin ito para mabawasan ang gastusin namin at may matira pa sa ibang pangangailangan namin. Matapos kong magbayad sa cashier ng deposit ay bumalik ako sa harap ng emergency room kung saan naghihintay at nagbabantay si Alona. Wala pa si Vito dahil pumasok siya sa school. Naaawa ako sa mga kapatid ko. Pero kailangan naming magtiis at magsakripisyo muna ngayon. Para kay Riza, hanggang sa gumaling na siya. Nadatnan kong kumakain ng pagkaing binili ang kapatid ko. Ate, kain na, sabi ni Alona sa akin. Okay lang ako. Kumain na ako kanina, sagot ko sa kapatid ko at ngumiti sa kanya. Marami ito ate. Pwede na mamayang hapunan natin kaya ayos lang na huwag na tayong magluto, natutuwang sabi ni Alona na ngumiti sa akin. Salamat dito ate. Kahit paano, gamaan ang pakiramdam ko ngayong nakikita ko ang masayang mukha ng kapatid ko, habang kumakain ng fried chicken kapares ng spaghetti at coke. Isang bucket meal ang binili ko kanina. Ang tagal na kasi nang huling kumain kami sa Jollibee dahil kapos sa budget, kaya naisip kong bilhan ang mga kapatid ko ngayong may pera naman kami. Hiniram ko ang cellphone ni Alona at tinawagan si Honey. Kailangan ko ng tulong niya para makuha ang mga gamit ko sa club. Nakakahiya talaga, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Miss May dahil sa nangyari kagabi.
Basta na lang ako umalis sa club at hindi nakapagpaalam sa kanya. Hindi ko rin nagawang puntahan ang VIP room na naka-assign sa akin dahil nagkamali ako ng pinasukan at pagkatapos ay sinama na ni Sir Russell sa penthouse niya. Gamit ang cellphone ng kapatid ko, agad na tinawagan ko si Honey at matapos ang 2 ring sa number nito ay sinagot ang tawag ko. Alona, kumontak na ba sa inyo ang ate Beatrix mo? Bungad na tanong agad ni Honey sa kabilang linya nang sagutin ang tawag ko. Ako ito, Honey, mahinang sagot ko, habang ang mga mata ay nakatingin sa kumakain na kapatid ko. Mabuti naman at buhay ka pa. Alam ko bang kagabi ka pa hinahanap ng mga kapatid mo sa akin? Tumawag ako kay May, umalis ka raw sa club kagabi, sabi agad ni Honey. Nagpakawala muna ako ng magkasunod na malalim na buntong hininga bago sinabi sa kaibigan ko ang nangyari, pati na rin ang pagsama ko sa isang mayamang customer ng club. So, may nakuha ka bang sapat na halaga para sa operasyon ni Riza? Tanong ni Honey. Oo, tipid na sagot ko. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya ngayon ang nangyari, lalo na at nasa harap ko ang kapatid ko. Kahit bahagya akong lumayo sa kanya, hindi ako komportableng pag-usapan namin ni Honey ang tungkol dito. Sige, pupunta ako sa club ngayon. Tamang-tama, mamaya pa naman ang pasok natin sa coffee shop, may time pa. Sabi ni Joni na pumayag na kunin ang personal na mga gamit ko at ihatid sa bahay. Isang oras na sinamahan ko muna dito sa hospital si Alona bago nagpaalam na uuwi sa bahay. Wala pa rin malay si Riza at tanging ang linya at tunog sa monitor at aparatong nakakabit sa bibig at katawan niya ang nagpapalakas sa loob ko na buhay ang kapatid ko, at walang mangyayari sa kanya, lalo na ngayong may nahanap na akong pera at sapat na halaga para sa operasyon niya. Wala pa si Vito nang makarating ako dito sa amin, itinago kong mabuti ang perang dala ko at mamaya, dadalhin ko ang kalahati sa bangko dahil nakakatakot na nandito lang ito sa bahay. 200,000 lang kasi ang binayaran kong deposit sa hospital. May almost 800,000 pa ang natira ng bilangin ko at hindi pwedeng narito lang ito sa bahay, lalo na at marami ang masamang tao sa paligid. Kahit hirap kumilos at maglakad, matapos maligo at magbihis ay agad na umalis ko. Kailangang walang masayang na oras, kaya habang naghihintay ako kay Honey ay agad na pumunta ako sa bangko para i-deposit ang itinabi kong 700,000. Sapat na sa akin ang natira para pansamantalang panggastos namin. Kailangan kong magtipid para hindi agad maubos ang perang hawak ko. Sensitive ang sakit ni Riza at hindi pwedeng wala akong may tatabi. Sobrang nahirapan noon si Mama bago atakihin sa puso at mawala sa amin. Kaya aware na ako sa kondisyon niya at gamutan. May mga pagkakataon na nakikita kong umiiyak ang aking nanay at tinitiis ang sakit sa dibdib, dahil wala kaming sapat na pera para sa operasyon niya. Ayaw kong maranasan iyon ni Riza kaya naniniguro ako. Hindi pwedeng ganon rin ang pagdadaanan ng kapatid ko dahil talagang nakakatakot ang sakit niya. Noon, tanging gamot lamang ng aking mama ang paunti-unting nabibili ni Papa, dahil hindi rin sapat ang sinasahod niya. 4 kaming mga anak niya, mahal ang bilihin, tapos malaki rin ang gastusin ng aming pamilya, kaya natuto akong magtabi ng pera kahit 500 pesos lang galing sa sahod ko buwan-buwan. Laking pasasalamat ko na kaunti lang ang tao sa bangko nang pumasok ako. Mabilis na natapos ang transaction ko, kaya nakauwi agad ako dito sa bahay. Panatag na ngayon ang loob ko, dahil hindi ko nahawak ang malaking halaga na kanina lang ay dala ko. Kalahating oras rin ang lumipas nang dumating at kumatok si Honey. Dala na niya ang bag ko, pati na rin ang mga damit na hinubad at suot ko pagpunta sa club nang pumunta ako doon kahapon. Pasok ka, nahihiyang sabi ko sa kaibigan ko. Okay ka lang ba Beatrix? Tanong ni Honey sa akin na ang mga mata ay mabilis na sinuri ang mukha at katawan ko. Tumango ako, bigla ay niyakap ko siya ng mahigpit bilang pasasalamat sa napakalaking tulong niya sa akin. Sa tuwing may problema kasi ako, palagi siyang nasa tabi ko at tinutulungan ako. Kung hindi dahil kay Honey, hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng pera para sa operasyon ng kapatid ko. Tahan na Beatrix, huwag ka nang umiyak, may pera ka na. Alam mo namang iyakin rin ako, sabi ni Honey na hinagod ang likod ko. Salamat ha, emosyonal na sabi ko at bahagyang kumalas sa pagkakayakap ko sa kanya.
Mabuti at may pera ka nang magagamit para sa operasyon ni Riza. Okay ka lang ba? Tanong ni Honey na sumulyap sa akin. Oo, ayos lang ako. Kaya ko ito Honey, napalunok na sagot ko, sabay punas ng tumulong luha mula sa mga mata. Mabuti kung ganun. Ano gwapo ba ang nakauna sa iyo? Walang preno ang bibig na tanong ni Honey. Tumanggo ako dahil totoo namang gwapo si Sir Russell. Ano? Malaki, mataba, mahaba, sunod-sunod na tanong ng kaibigan ko. Hindi ko agad nakuha kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya confused na tinanong ko ang kaibigan ko. Ang alin? Inosente at kunot ang noon na tanong ko, di ang batute niya, nangangislap ang mga mata sa sagot ni Honey. Gaga, pati ba naman iyan, tinatanong mo pa, mahaba ang nguso na sagot ko at inirapan ang makulat na kaibigan ko. Ano ka ba naman, bumigay ka na, dapat memorable sa iyo ang lahat, lalo na at first time mo. Kung alam ko lang na mata-take out ka agad kagabi, sana pala tinuruan kita ng gagawin, para naman hindi ka lugi. Napailing na lang ako dahil sa mga naririnig kong pinagsasabi ni Honey. Basta talaga ganito ang topic, active at alert ang mata at tenga nitong kaibigan ko. Ang sakit kaya, wala sa sariling sagot ko dahil naalala ko kung ilang ulit na may nangyari sa amin ni Sir Russell. Natural, nabiyak ang kabibe mo, Beatrix. Masakit talaga sa umpisa, pero sa susunod, siguradong mag-e-enjoy ka, palatak na sabi ni Honey, na para bang kinikilig at natutuwa pa sa sinabi niya. Pareho sila ng sinabi ni Sir Russell. Mga hindi na kasi sila berhin, kaya ganyan kung magsalita. Ano magkikita pa ba kayo ulit? Tanong na naman ni Honey na hindi mapakali sa tabi ko. Oo, malaki ang binayad niya sa akin. Double pa nga, kaya kailangan kong bayaran sa susunod. Ipinaliwanag ko kay Honey ang sitwasyon ko at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Ay grabe, bet ko ang ganyan Beatrix. Kung ako ang nasa posisyon mo, sure na papayag agad ako, kahit oras-oras pa niya akong kalabitin, tila nanggangarap na sabi ni Honey, habang pamipikit-pikit pa ang mga mata at panay ang paypay ng kanang kamay sa mukha na akala mo ay naiinitin siya. Samandal ako sa lumang sofa na tanging meron kami dito sa bahay. Nakaramdam kasi ako ng panghihina, kaya umupo ako dahil nanginginig rin ang mga binti ko. Ang landi mo talaga Honey. Hindi nga ako halos makalakad pa uwi. Mabuti na lang at hinatid ako kanina ng tauhan ng lalaking iyon. Tinawanan ako ni Honey at sinabing kapag pumunta ulit ako sa penthouse ni Sir Russell, galingan ko, para magustuhan niya ako. Alam kong concern sa akin ang kaibigan ko at talagang sinasabi niya ang nasa isip at walang paligoy-ligoy. Pero kung ako lang talaga ang masusunod, ayaw kong maging babae ng kung sino, kahit pa kasing gwapo ng lalaking bumili sa akin kagabi. Malay ko ba kung may asawa siyang tao? Ayaw kong maging kabit Honey. At isa pa, trabaho lang yon, napailing ang ulo na sagot ko. Marami kaming pinag-usapan ni Honey hanggang sa nagpaalam siya at umalis na. Siya namang dating ni Vito at sinabihan kong siya muna ang magbantay kay Riza sa hospital, para makauwi dito sa bahay si Alona at makapagpahinga. Mabuti na lang talaga at bumili ako ng pagkain. Hindi na nagluto ang kapatid ko, inutusan ko siyang bilhan ako ng gamot sa drugstore para sa sakit ng katawan at pagkatapos ay pumunta na sa hospital. Si Vito ang nagbantay kay Riza magdamag. Matapos uminom ng gamot ay nahiga ako at agad na nakatulog. Hindi ko na nga napansin kung anong oras umuwi si Alona. Bukod kasi sa nangyari sa amin ni Sir Russell, isang linggo na akong kulang sa tulog at walang sapat na pahinga dahil sa trabaho ko. Kaya talagang kailangan kong bumawi ng tulog ngayong may pagkakataon ako. Kailangan ko ito, dahil pakiramdam ko ay kaunti na lang ay babagsak na talaga ang katawan ko. Umaga na nang magising at bumangon ako. Tamang-tama para pumunta sa ospital at palitan si Vito magbantay kay Riza. Si Alona naman ay pumasok sa school. Absent na siya kahapon, kaya pinapasok ko na. Palitan kami sa pagbabantay sa bunsong kapatid namin hospital. Kapag umuwi siya ay papasok naman ako sa trabaho, habang si Vito naman ay sa hapon ang klase, kaya kahit paano, hindi namin naiiwang mag-isa si Riza. Matapos ang 2 araw na lumipas, dumating ang takdang oras para sa operasyon ng kapatid ko. Hindi ako pumasok sa fast food at nagpaalam muna sa manager ko na si Miss Aya,
Bagay na naunawan naman niya. Pakiramdam ko ang tagal ng bawat oras na lumipas. Ako lang mag-isa ang narito sa ospital, dahil nasa school si Alona at natutulog naman si Vito sa bahay. Kahit mahirap ay kaya naming magkakapatid dahil nagtutulungan kaming lahat. Tuloy sa pagtitinda si Alona ng kakainin sa umaga, kaya may panggastos siya at may natitira pa, habang si Vito ang siyang bahala sa bahay at pagkain namin. Mabuti na lang at may karag-karag na washing machine kaming nagagamit, kaya hindi hirap sa labahin ang mga kapatid ko, pero kailangan rin naming maglaan ng budget para sa kuryente kaya limit lang sa paggamit. Dok, kumusta po ang kapatid ko? Agad na tanong ko nang makita kong lumabas sa operating room si Dr. Balls. Naitawid namin ang operasyon, pero hindi ko pa masasabi sa ngayon kung successful ba ang ginawa namin. Malalaman natin iyon kapag nagkamalay at nagising na ang kapatid mo. Sa ngayon, I can assure you na she's out of danger na, pero kailangan pa nating obserbahan ang kondisyon ni Riza. Nagkaroon ako ng mas malaking pag-asa dahil sa narinig ko. Kahit paano, may nagawa ako para isalba ang buhay ng kapatid ko at hindi dapat questionable kung paano at saan galing ang perang panangbayad ko dito sa ospital, dahil ang mahalaga ngayon ay naoperahan na si Riza. Magdamag akong nagbantay kay Riza. Hindi ko na rin mabilang kung ilang ulit na nagdasal ako at hinihiling sa Panginoong Diyos na sana ay magising na siya at gumaling ng tuluyan. Malungkot na pinagmamasdan ko ang mukha ni Riza habang nakaupo sa gilid ng kama niya nang dumating ang mga kapatid ko. Ate, ako na muna. Dito, umuwi ka muna sa bahay para makapagpahinga ka naman, sabi Vito. Oo nga ate. Mamaya ako naman ang magbabantay pag-uwi ko, sabi rin ni Alona na nakabihis na at suot ang school uniform niya. Ayaw ko muna sanang iwan si Riza, kasi hinihintay ko siyang magising, pero kailangan ko rin matulog at maligo. Mabuti na lang talaga at malapit lang ang bahay namin dito sa hospital, kaya kahit paano ay nakakapag-uwian kami araw-araw. Kasabay kong lumabas ng hospital si Alona. Papasok na siya, dala ang mga paninda, kaya tinulungan at hinatid ko na sa school na pinapasukan niya ang kapatid ko, bago umuwi dito sa bahay. Kapapasok ko lang nang tumunog na naman ang cellphone ko. Araw-araw na lang, may binablock akong unregistered number, dahil panay ang tawag sa akin, hindi ko naman kilala. Marami kasing scammer ang nagkalat ngayon, kaya hindi ko talaga sinasagot kapag unknown call. Ilan lang naman ang mga kaibigan at kakilala ko na nakakaalam sa personal number ko at nakaregister naman sa phonebook ko, kaya alam ko kapag tumawag sila. Hindi ko sinagot ang tawag at piniling maligo na lang, inaantok na rin kasi ako at kailangan ko na talagang matulog, dahil magdamag akong gising sa pagbabantay kay Riza sa hospital. Suot ang manipis at pambahay na damit ay lumabas ako sa silid ko, para pumunta sa kusina at mag-almusal. Talagang nagulat ako at namilog ang mga mata nang bumungad sa harap ko ang lalaking nakasimangot at nakaupo sa luma naming sofa dito sa sala. Ikaw, nauutol na bulalas ko. Hindi sumagot ang lalaking hindi ko alam kung paano nakapasok dito sa bahay namin dahil sa pagkakatanda ko, nilock ko naman ang pintuan bago pumasok sa CR at naligo. Napalunok ako nang makita kong iginala niya ang mga mata sa maliit naming bahay at pagkatapos ay pinasadahan ng tingin ang katawan ko. Wala akong mabasang kahit anong ekspresyon sa seryosong mukha ni Sir Russell. Lalo lamang akong kinakabahan dahil sa presensya niya, tapos nag-aalala rin ako kung bakit narito siya at paano niya ako nahanap kung saan ako nakatira. Gayong hindi ko naman ibinigay sa kanya, maging sa tauhan niya ang address ko dito sa bahay. Sir, why are you here? Kinakabahan na tanong ko. Mabuti na lang at malinis sa bahay si Vito. Kahit maliit at luma na ang bahay namin ay hindi nakakahiya dahil masinop ang kapatid ko. Bakit hindi mo sinasagot alinman sa mga tawag ko, Beatrix? Bigla ay tanong ni Sir Russell sa akin. Wala akong natatanggap na tawag mula sa iyo sir, naguguluhan na sagot ko. Hindi ko rin kasi binigay sa kanya ang personal number ko, kaya paano niya ako tatawagan? Wait, hindi kaya siya ang araw-araw na tumatawag sa akin, gamit ang mga unknown number na ilang ulit kong blinak. Sa naisip ko ay natigilan ako. Ibig sabihin ba nito ay alam niya ang number ko at ngayon ay pati itong bahay namin, kaya nahanap niya ako at bigla na lang pumasok ng walang paalam dito.
Mas lalo lamang akong nakaramdam ng takot at kaba para sa lalaking nasa harap ko. Napalunok ako at hindi malaman ang gagawin sa harap niya sa mga oras na ito. Natatakot rin ako na baka kung anong isipin ng mga sismosa naming kapitbahay. Dahil sigurado akong may nakakita sa kanya kanina nang pumasok dito ng walang palem. Hindi ako nag-aalala na baka makita siya ng mga kapatid ko, dahil nasa school at hospital sila. Hindi nila makikita ang lalaking ito dito sa bahay, pero paano ko ba papaalisin ang taong nasa harap ko? Why are you trying so hard to avoid me, Beatrix? Walang kangiti-ngiti na tanong ni Sir Russell sa akin. No sir, kinakabahan at nauutol na sagot ko. I am sorry, pero hindi ko alam na ikaw pala ang tumatawag. Napayuko ako at nag-iwas ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niyang tila humihigop sa lakas ko habang nakatitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako at nangangatog ang mga binti na nakatayo ako sa harap niya at hindi malaman kung anong gagawin, dahil talagang ang awkward ng sitwasyon naming dalawa. Better not, dahil kahit anong pilit mong baliwalain ako, siguradong hahabulin kita. Malaki ang utang mo sa akin na kailangan mo pang bayaran, Beatrix. Seryoso at formal na sabi ni Sir Russell. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Narito siya para maningil ng utang ko gayong hindi ko naman iyon hiningi sa kanya. Una pa lang, may hinala na akong mangyayari ito. Ganyan naman kasi ang tipikal na ugali ng mga mayayamang katulad niya. Pero hindi ko nagawang tumanggi, dahil buhay ng kapatid ko ang nakasalalay. Nag-iwas ako ng tingin at humugot muna ng lakas ng loob bago sumagot. Alam ko, hindi ko nakalimutan iyon, sir, nakayukong sagot ko. Kailan mo ba ako? Seryosong tanong ni Sir Russell. Napalunok ako. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa kanya sa mga oras na ito. Kahit ilang araw na ang lumipas matapos ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Sir Russell ay ramdam ko na hindi pa rin fully recover ang katawan ko. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, lalo na at kulang ako sa tulog at sobrang nag-aalala sa kalagayan ng kapatid ko. Tapos heto siya, hinanap talaga ako dahil akala niya, pinagtataguan ko ang utang ko sa kanya, ilang araw pa lang naman ang nakaraan nang bilihin niya ang pagkababae ko. Ano ba itong pinasukan ko? Halimaw na nga sa kama ang lalaking kaharap ko, ang bilis pa ng pangamoy at nahanap agad ang bahay ko. Wala pa namang isang linggo ang nakakaraan, pero narito na agad siya. Daig pa ni Sir Russell ang Bombay kung maningil ng pautang at hindi pwedeng pagtaguan. Sir, agad na naputol ang sana ay sasabihin ko nang magsalita ang arroganteng lalaking kaharap ko. Sit down Beatrix, let's talk. Formal na utos ni Sir Russell sa akin, kaya hindi ako nakapagtanong sa kanya. Wala akong ibang option kung hindi ang umupo sa tabi niya. Isa lang naman kasi ang sofa namin dito sa bahay, tapos malaki at matangkad siyang tao. Kung titingnan, kasya lang sana sa kanya, kaya ngayong dalawa kaming nakaupo, para tuloy biglang sumikip ang pakiramdam ko sa buong kabahayan.